Si Tenzin, ang anak ni Avatar at ang huling buhay na master ng airbending, ay ikinwento kung paano nagtagumpay ang kanyang mga magulang at kaibigan na wakasan ang 100 taong digmaan at ibalik ang kapayapaan sa mundo. Pinagsama ni na Avatar at Fire Lord Zuko ang mga dating kolonya ng Fire Nation upang buuin ang United Republic, kung saan ang Republic City ang naging bagong kabisera nito. Bagamat wala na sa atin si Aang, tulad ng mga panahon, nagpapatuloy ang siklo. Ang eksena ay lumipat sa isang nagyayelong tanawin na naiilawan ng mga ilaw ng isang nayon sa gabi. 3 miyembro ng White Lotus ang dumating upang imbestigahan ang mga ulat tungkol sa bagong Avatar. Bagamat nag-aalinlangan sa simula dahil sa mga nakaraang karanasan, ang presensya ni Korra, isang 4 na taong gulang na dalubhasa sa water, earth, at fire, ang nakakumbinsi sa kanila sa kanyang pagiging tunay. Siya ang pinili. Dinala siya ng White Lotus upang sanayin. Sa malapit, tumalon tayo sa kasalukuyan, kung saan hinaharap ni Korra ang isang firebending master sa kanyang pinal na pagsusulit. Sa kabila ng mga kritisismo sa kanyang kawalan ng pag-iingat, pumasa siya sa pagsusulit, ngunit nadungisan ang kanyang kagalakan nang sabihin ni Tenzin na hindi siya maaaring manatili upang sanayin siya, dahil sa kanyang mga obligasyon sa Republic City. Dahil sa pagkadismaya, tumakas si Korra ng gabing iyon nang may basbas ng matandang si Katara. Matapos sumakay ng palihim sa isang barko, dumating siya sa Republic City, kung saan nawala siya ng walang pera o kaalaman kung paano gumagana ang lungsod. Matapos makipagkomprontasyon sa ilang miyembro ng Triad, inaresto siya dahil sa pagdudulot ng mas maraming gulo kaysa sa kanila. Doon niya nakilala si Lin Biefong, ang hepe ng pulisya at anak ni Toph, na hindi naantig sa kanyang ugali o titulo. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, dumating si Tenzin upang iligtas siya. Ngunit kalaunan ay nagbago ang isip tungkol sa pagpapadala sa kanya pabalik sa South Pole. Niyakap ni Korra si Tenzin at ang kanyang 3 anak. Di nagtagal, ibinunyag ni Korra ang kanyang pagkakakilanlan bilang Avatar sa isang press conference sa Republic City. Samantala, sa radyo, tinanong ng isang lalaking nakasalamin ng isa pa, si Amon na nakamaskara, tungkol sa kanyang mga plano. Sumagot si Amon na dahil mas maagang dumating ang Avatar kaysa sa inaasahan, kailangan nilang pabilisin ang kanilang mga aksyon. Si Korra, na opisyal ng naninirahan sa Air Temple Island, ay nilubog ang kanyang sarili sa pagbabasa tungkol sa kapanapanabik na mga laban ng pro-bending na nagaganap sa Republic City. Sabik na masaksihan ang mga ito, sinubukan niyang kumbansihin si Tenzin na samahan siya, ngunit tinanggihan niya ang esport bilang isang paglihis sa marangal na tradisyon ng bending sa lahat ng anyo nito. Sa kabila ng kanyang mga argumento tungkol sa kanyang matagal ng pagnanais na makakita ng pro-bending match, iginiit ni Tenzin na dapat siyang manatili sa isla. Nagsimula ang pagsasanay sa airbending sa pagitan ni Tenzin at Korra, ngunit nakakadismaya ang kanyang mga kakayahan. Sa isang bagso ng galit, inakusahan niya si Tenzin na isang mahinang guro, at nang gabing iyon, tumakas siya upang panoorin ang mga pro-bender na nagtatrabaho sa pro-bending arena. Natuklasan si Korra ni Toza, ang tagapangalaga ng lugar at isang dating propesyonal na bender. Sa isang pagtatalo, isang batang pro-bender na nagngangalang Bolin ang namagitan para sa kanya. Inimbitahan niya si Korra na panoorin ang susunod na laban mula sa mga pribadong locker room ng kanyang koponan, ang Fire Ferrets. Doon, nakilala niya ang iba pang mga miyembro, ang nakatatandang kapatid ni Bolin, ang firebending master na si Mako, at ang kanilang waterbender na si Hisoka. Humanga si Korra sa kung paano silang tatlo, lalo na si Mako, ay nagpakitang gilas sa laro. Pagkatapos ng laban, nag-usap sila, at natutunan ni Korra ang ilang pangunahing galaw habang napagtanto ni Mako na ang fangirl na binaliwala niya kanina ay ang mismong Avatar. Samantala, sa Air Temple Island, patuloy na nahihirapan si Korra sa airbending. Dahil pa rin sa pagkahumaling sa pro-bending, sinamantala ni Korra ang isang pagkakataon sa panahon ng pagsasanay kasama sina Mako at Bolin upang matuto muli tungkol sa esport. Tumakas siya mula sa isla upang manood ng isa pang laban ng Fire Ferrets, na labis na kinairita ni Tenzin. Natuklasan ng Fire Ferrets na hindi sumipot si Hisoka sa laban, na nag-iwan sa kanila na walang waterbending master at nag-alis ng kanilang pagkakataong manalo. Sa kabila ng pagtutol ni Mako, iminungkahi ni Korra na palitan si Hisoka. Samantala, hinanap ni Tenzin si Korra at kalaunan ay nahanap siya sa arena. Habang nakikilahok si Korra sa laro, gumawa siya ng ilang fouls dahil sa kanyang kakulangan sa pag-unawa sa mga panuntunan, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kasanayan upang tulungan ang koponan. Dahil sa galit, sinubukan siyang ibalik ni Tenzin, ngunit tumanggi si Korra, na determinadong tulungan ang Fire Ferrets.
Sa wakas, ginamit ni Korra ang mga galaw na itinuro sa kanya ni Tenzin at ng kanyang mga anak upang baligtarin ang agos ng laro pabor sa Fire Ferrets. Pagkatapos ng tagumpay, inamin ni Tenzin na ang modernong estilo ng pro-bending na iminungkahi ni Korra ay nakatulong sa kanya na paunlarin ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw bilang isang airbender. Nagpa siya si Korra na sumali ng full-time sa Fire Ferrets na nag-iwan kay Tenzin na naiinis. Isang madaling araw, ang Fire Ferrets ay nasa gitna ng kanilang sesyon ng pagsasanay nang dumating ang Arena Pro Control Chief kasama ang perang premyo para sa kanilang kamakailang tagumpay. Gayunpaman, mabilis niya itong kinuha lahat upang bayaran ang mga gastos, pabahay, at pagkain ng koponan, na humihingi ng karagdagang 30,000 yuan kung nais nilang makipagkompetensya sa finals. Sina Mako at Bolin, na lumaki sa kalye at walang pera, kasama si Korra na hindi kailanman kinailangang magtrabaho para sa anumang bagay, ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang dead end. Nangako si Mako na humanap ng solusyon at kumuha ng trabaho sa lokal na planta ng kuryente. Sinubukan ni Bolin na kumita ng pera sa pamamagitan ng mga trick gamit ang kanyang Fire Ferret na si Pabo, ngunit nang hindi sapat ang kinita, tumanggap siya ng trabaho sa Triple Threat Triad. Pagkalipas ng ilang oras, hindi bumalik si Bolin, at sinubukan siyang hanapin ni Mako. Natuklasan nila na wala siya sa Air Temple Island kasama si Korra, kaya bumalik sila sa lungsod upang hanapin siya. Ang kanilang paghahanap ay humantong sa kanila sa headquarters ng Triple Threat Triad, kung saan natagpuan nila si Bolin na kinidnap. Bago sila makapamagitan, inatake sila, at tumakas ang mga kidnapper kasama si Bolin. Hinabol ni Korra at Mako ang mga kidnapper, ngunit napigilan ng mga chi blockers. Gayunpaman, ang kanilang tapat na kasama na si Naga ang nagbigay daan sa kanilang pagtakas. Bagamat hindi nila mailigtas si Bolin, napagtanto nila na ang Equalists ang may pananagutan sa pagkidnap. Dahil sa desperasyong mahanap si Bolin, hinanap nila siya buong gabi. Ibinahagi ni Mako ang kanyang madilim na nakaraan kay Korra, na nagpapaliwanag kung paano minarkahan ang kanyang buhay ng pagkawala at pag-survive sa mga kalye. Kinabukasan, sinundan nila ang isang lead sa isang rally ng Equalist kung saan ibinunyag ni Amon ang kanyang kakayahang permanenteng alisin ang bending sa mga bender. Nakapasok sila sa rally at nagawa nilang iligtas si Bolin sa tamang oras, gamit ang singaw upang takpan ang kanilang pagtakas. Pagbalik sa Air Temple Island, ipinaalam ni Korra kay Tenzin ang mga pangyayari, at sama-sama nilang naunawaan ang banta ni Amon sa lahat ng mga bender. Pinanood nila ang lungsod mula sa malayo ng may pag-aalala, lubos na batid ang nalalapit na panganib na nagbabadyang paparating. Nagising si Korra ng gulat, nagulat sa isang kakaibang tunog na humila sa kanya mula sa isang nakakatakot na bangungot. Sa kanyang panaginip, inatake siya ng mga Equalist, hinarangan ang kanyang chi, habang nagbabanta si Amon na hubaran siya ng kanyang mga kakayahan. Ang kanyang pagsigaw pagkagising ay nagpapakita ng kaginhawaan sa pag-unawa na ito ay isang nakapangangilabot na bangungot lamang. Sa ibang lugar, sa City Hall, iminungkahi ni Councilman Tarlok ang pagbuo ng isang anti-Equalist task force, na sinusuportahan ang kanyang ideya ng mga sanggunian sa kasaysayan ni Avatar Aang. Sa kabila ng pagtutol ni Tenzin, bumoto ang konseho pabor dito. Habang nagsasanay si Korra sa kanyang airbending, nakarinig siya ng mensahe mula kay Amon sa radyo, na kinokondena ang pang-aapi sa mga bender at inihayag ang paglago ng kilusang Equalist. Kalaunan, nagkaroon si Mako ng hindi inaasahang pagkikita kay Asami sa kanyang motorbike, na nagtapos sa isang imbitasyon sa hapunan na hindi niya matanggihan. Nang gabing iyon, sinubukan ni Tarlok na kumbensihin si Korra na sumali sa kanyang tactical squad sa isang pagbisita kay Tenzin at sa kanyang pamilya. Bagamat nag-aalinlangan sa simula, nagpatuloy si Tarlok sa kanyang pagtatangkang kumbensihin siya. Samantala, dumating si Mako sa Kwai, kung saan sinalubong siya ng isang magarbong damit para sa hapunan ngunit nanatiling nakakapit sa kanyang scarf. Sa panahon ng pagkain, nagtanong si Asami tungkol sa kanyang paparating na tournament at inihayag ang komplikadong sitwasyong pinansyal na pumipigil sa kanila na lumahok. Gayunpaman, nang matuklasan ang impluwensya ni Asami, inanyayahan si Mako na makipagkita kay Mr. Sato, na nag-alok na sponsor ang Fire Ferrets. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagpadala si Tarlok ng mga mararangyang regalo kay Korra upang kumbensihin siyang sumali sa kanyang tactical squad, ngunit nanatiling matatag siya sa kanyang desisyon. Kinausap niya si Bolin tungkol sa kanyang mga takot matapos ang pagkikita kay Amon at nakatanggap ng suporta mula kay Tenzin. Binisita ni Korra si Mr. Sato kasama si Mako at Asami upang talakayin ang sponsorship. Nag-organisa si Tarlok ng isang gala bilang parangal kay Korra,
ngunit ang kanyang mga intensyon ay nagdulot ng hinala sa ilan, kabilang si Tenzin. Sa panahon ng gala, ginulat ni Korra ang lahat sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanyang desisyon na sumali kay Tarlok sa paglaban sa mga Equalist. Sama-sama, inatake nila ang pasilidad ng pagsasanay ng Equalist at banihag ang ilang miyembro bago hinamon ni Korra si Amon sa isang showdown. Samantala, nagbahagi sina Mako at Asami ng isang intimate na sandali, na ibinubunyag ang kani-kanilang pagkawala ng pamilya. Sinubukan ni Tenzin na pigilan si Korra sa kanyang desisyon, ngunit nagpatuloy siya at hinarap si Amon. Gayunpaman, naambush siya at nawalan ng malay, na nahulog sa mga pangitain ng nakaraan. Dumating si Tenzin upang tulungan siya, at sa wakas ay inamin ni Korra ang kanyang takot. Inaliw siya ni Tenzin, na nagsabing ang pagtanggap sa takot ang unang hakbang upang malampasan ito. Ang Fire Ferrets ay nagsasaya sa gym bago ang tournament, nagpapasa ng mga gamit sa isa't isa ng may tawanan at pakikipagkaibigan. Itinuro ni Asami ang pangangailangan para sa mga bagong uniforme ng Future Industries, na nagudyok ng mapagmahal na interaksyon sa pagitan niya at ni Mako, na nag-iwan kay Korra na nakakaramdam ng hindi komportable. Sinubukan ni Bowlin na romantikong lumapit kay Korra, ngunit tumakas siya sa ilalim ng dahilan ng pagsasanay kasama si Tenzin. Humingi si Korra ng payo tungkol kay Mako kina Katara at Tenzin, na nagpapakita ng pag-aalala tungkol sa kanyang nararamdaman. Ibinahagi ni Katara ang kanyang sariling karanasan sa pag-ibig, at pinag-isipan ni Korra ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng isang kapanapanabik na laban sa Pro Bending Tournament, madaling tinalo ng Fire Ferrets ang Badger Moles sa unang laro. Sinubukan ni Korra na kausapin si Mako tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit ibinunyag niya na siya ay kasama ni Asami. Dahil sa kahihiyan, lumayo si Korra habang papasok si Asami. Inimbitahan ni Bowlin si Korra na lumabas, pinalalakas ang kanyang loob at pinaparamdam sa kanya na siya ay pinahahalagahan. Dahil sa tuwa, tinanggap ito ni Korra, na naghahanap ng paglilibang. Pareho silang nasiyahan sa hapunan ng magkasama, ngunit ang kanilang date ay naantala ng isang konfrontasyon kay Tano. Nakipagkita si Korra kay Mako sa arena, kung saan nagkaroon sila ng talakayan tungkol sa kanilang relasyon. Iminungkahi niya na nagseselos si Mako, na nakaapekto sa kanyang pagganap sa quarter-final match laban sa Porcupines. Nagawang motibahin ni Bowlin ang koponan, at nanalo sila sa laban. Pagkatapos ng laro, natagpuan ni Mako si Bowlin na balisa at sinubukang aliwin siya sa locker room. Bago ang susunod na laban, natagpuan ni Korra ang mga kapatid na handa ngunit nahaharap sa tensyon. Ang Fire Ferrets ay nalampasan ng mga wasp dahil sa kakulangan sa komunikasyon at panloob na pakikibaka. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagkakamali, nawalan ng pag-asa ang Fire Ferrets, ngunit sinubukan silang motibahin ni Korra para sa huling pagsisikap. Gayunpaman, sila ay inalis sa ring, na nag-iwan kay Korra na mag-isa. Pagkatapos ng pagkakasundo, humingi ng paumanhin sina Bowlin at Mako at nangakong susuportahan si Korra sa huling laban. Estratehikong lumaban si Korra laban sa mga wasp at nanalo sa pamamagitan ng isang nakamamanghang knockout. Sa locker room, pinasalamatan ng mga kapatid si Korra sa hindi pagsuko at nakipagkasundo sa kanya. Pumasok ang White Falls Wolfbats, at hinamon sila ni Korra ng may kumpiyansa. Binati ni Asami ang koponan, at pinasalamatan siya ni Korra sa sponsorship. Inalagaan ni Korra ang sugat ni Bowlin, na humantong sa mas malaking pagkakasundo sa pagitan nila. Gayunpaman, nag-aalala sila tungkol sa malupit na knockout sa laban-laban sa White Falls Wolfbats. Sa bisperas ng tournament final, naantala ni Amon ang mga sesyon ng pagsasanay sa pamamagitan ng isang banta na ibinroadcast sa radyo, na nananawagan sa pagsasara ng Pro Bending Arena. Nagmamadaling pumunta ang Fire Ferret sa City Hall upang isulong ang pagpapanatili ng mga laro. Bagamat inanunsyo ni Tenzin at Tarlok ang pagsasara, namagitan si Lin Biefong, na determinadong labanan si Amon. Pagkatapos ng isang komprontasyon sa City Hall, nagpatuloy ang mga laro na may mahigpit na mga hakbang sa seguridad. Sa unang round, nandaya ang White Falls Wolfbats, ngunit hindi namagitan ang referee. Naghinala ang Fire Ferrets ng suhulan at naharap sa isang mahirap na desisyon. Sa kabila ng tukso na mandaya, tinanggihan ni Mako ang ideya. Nagpatuloy ang laban ng may higit pang pandaraya, at nagtabla ang mga koponan, na humantong sa huling showdown sa pagitan ni Korra at Tano. Sa isang kapanapanabik na tunggalian, pinahiya ni Korra si Tano at pagkatapos ay hinarap ang ikatlong round na puno ng mga bitag. Sumabog ang mga Equalist sa arena, na nagpawalang bisa sa pulisya at kinontrol ang Wolfbats.
Inatake at banihag ang Fire Ferrets habang nagpakawala si Amon ng kaguluhan at winasak ang arena. Pagkatapos magising at palayain ang kanyang sarili, sinubukan ni Korra na pigilan si Amon ngunit naubusan ng tubig. Iniligtas siya ni Lin, at sama-sama nilang hinabol si Amon sa itaas ng arena. Hinarap nila ang mga Equalist sa isang mabangis na labanan, kung saan isinakripisyo ni Lin ang pagkakataong hulihin si Amon upang iligtas si Korra. Nagbitak ang arena, at nahulog si Korra, ngunit iniligtas siya ni Lin ng isa pang beses. Dahil sa kaguluhan sa Republic City, dumating si Tenzin, at ibinahagi ni Lin ang kanyang dalamhati sa nangyari. Napagpasyahan ni Tenzin na sila ay nasa digmaan. Pagkatapos ng pagsasara ng pro-bending arena, si Korra at ang kanyang mga kaibigan ay nadamay sa isang serye ng mga kaganapan na humantong sa kanila na matuklasan ang mga plano ni Hiroshi Sato, na palihim na nakikipagtulungan sa mga Equalist. Matapos ang isang masinsinang investigasyon, natuklasan nila ang isang underground na pasilidad kung saan gumagawa si Hiroshi ng mga armas, kabilang ang isang super weapon. Sa isang komprontasyon, nagawang hulihin ni Hiroshi sina Korra, Tenzin, Lin, at ang mga metal bending masters, ngunit iniligtas sila ni Mako at Bolin. Sa panahon ng komprontasyon, ibinunyag ni Hiroshi ang kanyang pagtataksil at mga motibasyon, na nagmumula sa sama ng loob sa mga bender dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa sa kamay ng isa sa kanila. Sa pagkagulat ng lahat, ipinagkanulo ni Asami ang sarili niyang ama at tinulungan ng iba na makatakas mula sa mga Equalist. Pagbalik sa lungsod, inimbitahan ni Korra sina Mako at Bolin na manirahan sa Air Temple, habang nagpasya si Lin na habulin si Amon ng mag-isa. Samantala, si Asami, na nawasak dahil sa mga aksyon ng kanyang ama, ay nakahanap ng aliw kay Mako habang kinakaharap niya ang isang hindi tiyak na hinaharap. Sa seremonya ng investiture ni Lin Biefong, ang kanyang kapalit na si Saikon, ay nag-anunsyo na siya ay mag-uulat lamang kay Tarlok tungkol sa mga usaping may kaugnayan sa mga Equalist, na nagdulot ng hinala kina Korra at Tenzin. Inanyayahan ni Tarlok si Korra na sumali sa kanyang task force, ngunit tumanggi siya, pagod sa kanyang mga manipulasyon. Habang paalis sila sa City Hall, ipinahayag ni Korra ang kanyang pagkadismaya sa hindi pagbuo ng kanyang mga kasanayan sa airbending. Pinayuhan siya ni Tenzin na magmuni-muni sa kanyang mga pangitain na may kaugnayan kay Aang. Nang gabing iyon, sina Asami, Bolin, Mako, at Pabo ay nagtipon sa paligid ni Korra, na bumubuo ng bagong Team Avatar. Gamit ang isa sa mga sasakyan ni Hiroshi, hinarang nila ang isang grupo ng mga Equalist. Kinabukasan, nagtagumpay si Tarlok na mapasa ng konseho ang isang draconian law na nagpapahintulot sa pag-aresto sa sinumang nauugnay sa mga Equalist at nagtatakda ng curfew para sa mga non-bender. Nang gabing iyon, namagitan si Korra sa isang protesta laban kay Tarlok at nauwi sa pagkaaresto kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa umaga, sinubukan ni Korra na palayain ang kanyang mga kaibigan, ngunit kumapit si Saikon sa bagong batas ni Tarlok. Nang gabing iyon, hinarap ni Korra si Tarlok sa City Hall. Ang komprontasyon ay naging marahas, at kinidnap siya ni Tarlok, nangakong dadalhin siya ng malayo sa Republic City. Matapos kidnapin ni Tarlok at ikulong sa isang metal na kahon sa kabundukan, iniligtas si Korra ni Lin, Mako, Bolin, Tenzin, at Asami, na naghinuhan na si Tarlok ang may pananagutan. Gayunpaman, nang harapin nila si Tarlok, nagawa niyang makatakas. Samantala, si Korra ay nagkaroon ng mga pangitain ng nakaraan ni Aang, partikular sa paglilitis kay Yakwan, isang bloodbending. Sa pangitain, si Yakwan ay nahatulan dahil sa ilegal na paggamit ng bloodbending, ngunit nagawang makatakas gamit ang kanyang mga kakayahan. Si Aang, sa kanyang avatar form, ay hinuli siya, ngunit napagtanto ni Korra na sinusubukan siyang bigyan ng babala ni Aang tungkol kay Tarlok. Sa wakas, nakatakas si Korra mula kay Tarlok sa tulong ni Naga at bumalik sa Republic City, kung saan muli siyang nakasama ng grupo. Dinala siya ni Mako sa isang ligtas na lugar, na tinitiyak sa kanya na ligtas na siya ngayon. Pagkatapos ng pag-atake ng Equalist, nagpahinga si Korra habang inaalagaan siya ni Mako, na nagpadama kay Asami ng panghihina ng loob dahil sa kanilang matagal na oras ng magkasama. Samantala, sa ibang silid, sina Ikki, Jinora, Milo, at Pabo ay nagalak ng malaman na ligtas si Korra. Sa panahon ng hapunan, sina Tenzin at Lin Biefong ay nagulat na makarinig tungkol sa pagkidnap ng isang councilman ni Amon. Sa kusina, nagtalo sina Asami at Mako tungkol sa nararamdaman ni Mako para kay Korra at sa ibinahaging halik sa pagitan nila ni Korra.
Kalaunan, hiniling ni Tenzin kay Lin na bantayan si Pema at ang mga bata habang siya ay pumupunta upang makipag-usap sa iba pang mga miyembro ng konseho. Gayunpaman, inambush ng mga Equalist si Tenzin sa rooftop ng City Hall, ngunit nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kahusayan sa airbending. Kalaunan, nang subukan ni Tenzin at Saikon na makipag-ugnayan sa United Forces, sinabotahin ng mga Equalist ang mga linya at pinuno ang gusali ng gas. Sa kabila ng ligtas na pag-evacuate sa lahat, inambush sila ng mga mechanical tank. Dumating si Korra at ang kanyang mga kaibigan upang iligtas si Tenzin at sirain ang mga natitirang mecha tank. Samantala, sakay ng isa sa mga airship, tiniyak ni Amon kay Hiroshi na malapit nang bumalik si Asami sa kanya. Inatake ng mga Equalist ang Air Temple Island, kung saan lumaban si Lin laban sa kanila ngunit nalampasan. Gayunpaman, namagitan ang mga anak ni Tenzin at nagawang talunin ang mga Equalist. Pagkatapos ng isang matinding labanan, dumating sina Tenzin at Korra upang mahanap si Pema na hawak ang kanyang bagong silang na anak na si Rohan. Gayunpaman, mas maraming Equalist ang lumapit sa isla, na nagpipilit kina Tenzin, sa kanyang pamilya, at kay Lin na tumakas sakay ng ugi. Habang tumatakas sila sakay ng naga, ang mga bantay ng White Lotus ay nakipaglaban sa mga Equalist, at isinakripisyo ni Lin ang kanyang sarili upang pigilan ang isa sa mga barko ng kaaway. Sa wakas, naghanda ang United Forces na bawiin ang Republic City, kasama si General Iroh na nangunguna sa pagsalakay. Ang bagong koponan ng Avatar, na binubuo ni Korra, Mako, Bolin, at Asami, ay nakatago sa ilalim ng lupa sa Republic City, tinataya ang mga puwersa ni Amon at naghahanda para sa pagdating ni General Iroh, apo ni Fire Lord Zuko, na nangunguna sa isang liberation fleet. Gayunpaman, bumuo si Hiroshi Sato ng mga biplane na umaatake sa fleet, ngunit nagawang iligtas ni Korra ang general. Sa kabila ng pag-urong, pinangunahan ni General Iroh ang isang commando raid upang sirain ang airfield ng mga Equalist. Samantala, nagpasya si Korra na harapin ng direkta si Amon, at sinuportahan ni Mako ang kanyang desisyon. Sa pag-infiltrate sa Air Temple Island, nagplano sina Korra at Mako na tambangan si Amon, ngunit nahanap lang nila si Tarlok na nakakulong. Ibinunyag ni Tarlok na sila ni Amon ay magkapatid, mga anak ni Yakwan, na nagturo sa kanila ng bloodbending upang maghiganti kay Avatar Aang. Si Amon, na tunay na sinotak, ay nawala pagkatapos ng komprontasyon sa kanyang ama. Ibinunyag ni Tarlok na natuklasan ni Amon kung paano gamitin ang bloodbending upang alisin ang mga kakayahan sa bending ng iba. Tinalakay ni Korra at Mako ang kanilang mga opsyon at nagpasya na subukang ilantad si Amon bilang isang bender sa harap ng kanyang mga tagasunod na Equalist upang pahinain ang kanyang suporta. Sa basbas ni Tarlok, naghanda silang harapin si Amon at ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sina General Iroh, Bolin, at Asami ay nagtulungan upang i-disable ang airbase ng Equalist. Iniligtas ni Naga ang 3 tao mula sa bilangguan at pinrotektahan si Bolin mula sa mga mech, habang lumaban sina Asami at Bolin laban kay Hiroshi at nagawang talunin siya. Sa langit, hinijak ni Iroh ang isang eroplano, at sa kabila ng pagkawala nito, nagawang gumamit ng isang nakakagulat na lightning blast upang ibagsak ang natitirang fleet ng kaaway. Sa kanilang panig, sina Korra at Mako ay pumasok sa isang rally ng Equalist sa stadium na may layuning ilantad si Amon. Gayunpaman, ibinunyag ni Amon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at itinanggi ang mga akusasyon ni Korra at Mako. Nagawa nilang ilabas ang pamilya ni Tenzin mula sa kustodiya ni Amon, ngunit inialok ni Korra ang kanyang sarili bilang pain upang ilihis si Amon, na nagresulta sa paghubad nito sa kanyang mga kakayahan sa bending gamit ang bloodbending. Habang tumatakas sila, naabutan ni Amon si Mako, ngunit natuklasan ni Korra na maaari pa rin siyang mag-airbend. Sa isang huling showdown, nagawa ni Korra na ipakita ni Amon ang kanyang sarili bilang isang waterbending master sa harap ng mga tao, at siya at si Tarlok ay magkasamang tumakas sakay ng isang speedboat na kalaunan ay sumabog, na nagtapos sa kanilang buhay. Sa South Pole, sinubukan ni Katara na ibalik ang mga kakayahan sa bending ni Korra ng walang tagumpay, ngunit lumitaw si Aang sa espiritual na anyo at ibinalik ang kanyang mga kakayahan, na nagdala sa kanya sa Avatar State. Nabawi ni Korra ang kanyang kumpiyansa at nagbahagi ng isang emosyonal na sandali kay Mako, na nakasaksi sa pagpapanumbalik ng kanyang kapangyarihan. Nagtatapos ang season sa paggamit ni Korra ng kanyang mga bagong kapangyarihan upang ibalik ang kakayahan sa earthbending ni Lin Biefong, na nag-aalok ng isang optimistikong tala na sa kabila ng mga hamon, may pag-asa pa para sa isang mas mabuting kinabukasan. 6 na buwan pagkatapos ng pagkatalo ni Amon at ng mga Equalist,
nagpasya sina Korra at ang kanyang mga kaibigan na dumalo sa Glacier Spirits Festival. Si Tenzan, na may oras na ngayon upang turuan si Korra ng airbending, ay naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Air Temple Island. Sumali na si Mako sa Republic City Police Force, na nag-iwan kay Bolin bilang nag-iisang natitirang miyembro ng koponan ng Fire Ferrets. Pinamumunuan ni Asami ang Future Industries, ngunit ang kumpanya ay nahihirapan dahil sa stigma na ipinataw ng kanyang ama. Samantala, may mga ulat ng mga barkong inaatake ng mga supernatural na puwersa sa buong mundo. Sa festival, nakatagpo nila si Tonrak, ang ama ni Korra, at si Yunalak, ang hepe ng Northern Water Tribe at kapatid ni Tonrak. Nag-aalala si Yunalak tungkol sa sekularisasyon ng festival at naniniwalang nagalit nito ang mga espirito na umaatake sa mga barko sa katimugang tubig. Nais niyang turuan si Korra kung paano makipag-ugnayan sa mga espirito. Samantala, nakipagkita si Asami kay Varric, isang shipping magnate, upang tulungan ang Future Industries. Sa panahon ng festival, sinubukan ni Bolin na makipagkaibigan kay Eska, ang anak ni Yunalak, at nakipagbuno si Korra sa pressure ng paggawa ng mga desisyon para sa kanyang sarili. Gayunpaman, naantala sila ng isang pag-atake ng Dark Spirit. Nang dumating si Yunalak at pinayapa ang espiritu, na nag-udyok kay Korra na tanggapin siya bilang kanyang bagong mentor, na nag-iwan kay Tenzan na malungkot. Umalis si Tenzan at ang kanyang pamilya patungo sa Southern Air Temple, habang nagtatanong si Korra kung gumawa siya ng tamang desisyon sa pagpili kay Yunalak bilang kanyang mentor. Tiniyak sa kanya ni Yunalak na ginawa niya, at nanatili si Korra sa kanya upang matutunan kung paano makipag-ugnayan sa mga espiritu. Hiniling ni Yunalak ang kumpanya ni Korra sa isang paglalakbay sa South Pole, ang espiritual na epic enter ng Southern Water Tribe. Dahil sa tuwa, agad na tumanggap si Korra. Samantala, dumating ang pamilya ni Tenzan sa Southern Air Temple, na puno na ngayon ng mga air acolyte na nagagalak na tanggapin ang susunod na henerasyon ng mga airbending master. Kasama si Mako, Yunalak at ang kanyang mga anak, Bolin, at Tonrak, nagsimulang maglakbay si Korra patungo sa South Pole. Sa panahon ng paglalakbay, ibinunyag ni Yunalak ang pagkakaroon ng isang portal na nag-uugnay sa mundo ng tao at espiritu, na tanging si Korra lamang ang makakapagbukas sa panahon ng winter solstice. Sa isang tahimik na gabi sa paligid ng isang campfire, inamin ni Tonrak na siya ay pinalayas mula sa Northern Water Tribe dahil sa muntik na pagdadala nito sa pagkawasak. Sa panahon ng pagtugis sa mga Fire Raider, natisod si Tonrak sa isang sinaunang kagubatan na tahanan ng mga espiritu. Sa kanyang pagtatangkang harapin sila, ang kagubatan ay winasak at binaha, na nag-udyok ng pag-atake ng mga galit na espiritu sa kabisera ng Northern Tribe. Bagamat pinayapa ni Yunalak ang sitwasyon, pinalayas si Tonrak ng kanyang ama at nagsimula ng bagong buhay sa South. Ang paghahayag ay nag-iwan kay Korra na tuliro sa pagtatago ng kanyang ama. Kinabukasan, inambush ang grupo ng mas maraming espiritu, na humantong kay Korra na mangkahiin na bumalik si Tonrak sa bahay dahil nag-aalinlangan siya sa karunungan ng pagbubukas ng portal at pag-iisa sa dalawang mundo. Gayunpaman, nagawang buksan ni Korra ang portal sa gitna ng pag-atake ng espiritu sa anyo ng mga serpiente, na nagpakawala ng Southern Lights na sumasayaw sa langit. Sa kanilang pagbabalik, nakatagpo sila ng isang flotilla ng mga barko mula sa Northern Water Tribe, na nagdulot ng kalituhan kay Korra, na nagtanong kay Yunalak tungkol sa kanilang pressure. Ibinunyag niya na ang pagbubukas ng portal ay unang hakbang lamang sa espiritual na pagpapanumbalak ng Southern Tribe, na nagpapahiwatig na marami pang dapat gawin. Dumating ang mga tropa ni Yunalak mula sa north ng may buong lakas, na nagpataw ng isang blockade na nagkukulong sa lahat ng Southerners sa South. Sa mga kalsada, ang presensya ng mga puwersa ni Yunalak ay naging agresibo, na nagpipilit sa mga tao na bumalik sa kanilang mga tahanan. Ipinahayag ng Northern Chief na sila ay naroon upang protektahan ang espiritual na portal, na nangangatwiran na ang pagbubukas nito ay magpapahintulot sa mga tao at espiritu na maglakbay sa pagitan ng mga pole ng malaya. Sa Southern Air Temple, nagulat si Tenzan na matuklasan na ang kanyang mga alaala ng mga bakasyon ng pamilya kasama si Aang ay hindi kasama si Nakia at Bumi. Nagiging malinaw na mas maraming oras ang ginugol ni Aang kay Tenzan kaysa sa kanyang ibang mga anak. Habang naghahanap kay Ikki na nawala, ipinahayag ni Nakia at Bumi ang kanilang sama ng loob sa pakiramdam na iniwan ng kanilang ama, na hinahamon ang paniniwala ni Tenzan sa isang perpektong pagkabata. Tinipon ni Tonrak at Sena ang maraming Southerners sa kanilang tahanan upang talakayin ang sitwasyon. Bagamat sumang-ayon si Tonrak na ang mga aksyon ng kanyang kapatid ay kaduda-duda, nanatili siyang nasa gilid ng mga talakayan tungkol sa kung ano ang gagawin tungkol dito.
Samantala, pinaliliyab ni Varric ang apoy ng civil conflict, na nakakahanap ng suporta sa mga Southerners na nararamdaman na ang kanilang kultura at buhay ay inaapi. Sinubukan ni Cora na itaguyod ang kanyang tiyuhin sa mga Southerners, ngunit hinimok siya ni Tonrak na magsalita para sa kanyang sarili. Matapos ang isang serye ng mga komprontasyon at tensyon, kabilang ang paghihiwalay ni Bolin at Eska at isang insidente sa pagitan ng mga sundalong Northern at Southern, hinarap ni Cora ang kanyang ama sa pagtatago ng nakaraan ni Tonrak. Nagpasya si Cora na mamagitan upang pigilan ang rebelyon na inorkestra ni Varric at nauwi sa paggambala sa isang pagsalakay sa palasyo ni Yunalak, para lamang matuklasan na hindi ang kanyang ama ang nangunguna sa operasyon. Sumang-ayon si Yunalak sa isang paglilitis para sa mga agresor, ngunit kalaunan ay inaresto ang mga magulang ni Cora dahil sa treason, na nagpapakita ng kanyang mas malupit na panig. Bumalik si Cora sa bahay, nakipagkasundo sa kanyang mga magulang at nangakong lalaban para sa kung ano ang tama. Tinanggap ni Tonrak ang kanyang mga pagkakaiba kay Yunalak ngunit muling pinagtibay ang kanyang pangako sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang sitwasyong pampulitika ay naging mas komplikado sa pagkaaresto sa mga magulang ni Cora, na nag-iiwan ng isang hindi tiyak na hinaharap para sa lahat ng sangkot. Binaliwala ni Yunalak ang mga pakiusap ni Cora na palayain ang kanyang mga magulang, na naniniwalang sila ay kasabwat sa pagtatangkang pagpatay sa kanya. Tiniyak niya ang isang paglilitis na pinamunuan ng kanyang matandang kaibigan, si Judge Hata, na nangangako ng impartiality. Habang naghihintay sina Mako, Bolin, at Asami na makipagkita kay Varric upang talakayin ang kasunduan sa Future Industries, nakatagpo nila sina Eska at Desna na naghahanap kay Varric sa kanyang silid. Matapos ang kanilang pag-alis, ibinunyag ni Varric ang kanyang sarili na nakatago sa loob ng isang plush platypus bear kasama si Zuli, at naghagis siya ng pera kay Bolin upang suhulan si Judge Hata, dahil sa hinala na minanipyala ni Yunalak ang paglilitis. Nahanap ni Tenzin si Iki sa isang kuweba na nag-aalmusal kasama ang baby Sky Bison. Pagod sa panunukso ng kanyang mga kapatid, nakilala ni Iki ang sarili sa Sky Bison. Dahil sa inspirasyon mula sa kanyang anak, gumawa si Tenzin ng amends kina Kya at Bumi sa templo. Nabigo si Bolin sa kanyang pagtatangkang suhulan si Judge Hata, at nagpatotoo si Yunalak tungkol sa pagtatangkang pagpatay sa kanya. Si Cora, na tumutugon ng tapat, ay ibinunyag ang paglahok ni Varric at Tonrak sa plot. Naglabas si Judge Hata ng hatol, pinalaya si Sena ngunit hinatulan si Tonrak at ang mga rebelde ng habang buhay na pagkabilanggo. Dahil sa galit, binantaan ni Cora ang hukom, na pinilit siyang bawasan ang sentensya sa habang buhay na pagkabilanggo. Sinubukan ni Bolin na makipaghiwalay kay Eska, na sumang-ayon ngunit nagpakita ng isang morbid na engagement necklace, na nag-iwan kay Bolin na horrified. Binisita ni Cora si Tonrak sa bilangguan at nangakong palalayain siya, ngunit tumanggi siya, natatakot sa isang civil war. Hinarap ni Cora si Hata at natuklasan na inorkestra ni Yunalak ang pagpapatapon kay Tonrak. Humingi ng paumanhin si Bumi sa isang estatwa ni Ang, dahil sa hindi pagiging airbending master, ngunit inaliw siya ni Kya. Ibinunyag ni Cora ang plano ni Yunalak, at ang grupo ay nagsanib puwersa upang palayain si Tonrak. Matapos ang isang komprontasyon kay Yunalak, tumakas ang grupo at pinalaya si Tonrak, na nagpasya na pangunahan ang South sa paparating na civil war. Habang tumatakas, ang nagagalit na si Eska ay hinabol sila, dahil sa galit sa pag-iwan ni Bolin sa kanya. Dumating ang grupo sa Republic City, kung saan inayos na ni Varric ang isang pagpupulong kay President Reiko, na nag-e-endorso sa parehong kanyang kampanya at sa kanyang kalaban. Nakilahok si Cora sa isang mapayapang demonstrasyon bilang suporta sa South, ngunit ang Southern Water Tribe Cultural Center ay winasak ng isang remotely activated bomb. Bagamat ang North ang pangunahing sospek, si Mako, na nasaksihan ang paggamit ng firebending ng isa sa mga may sala, ay nagdududa sa pagkakasala ng North, ngunit ang kanyang mga salita ay nahulog sa binging tainga. Inutusan ni Yunalak ang kanyang mga anak na dalhin si Cora sa kanya dahil kailangan niya ang kanyang tulong upang buksan ang Northern Portal. Si Eska, sa kanyang emosyonal na turmoil, ay naniniwalang ninakaw ni Cora si Bolin at dapat siyang hulihin ng buhay. Sa pagpupulong kay Reiko, ipinahayag niya ang pag-aalala tungkol sa civil war ngunit tumanggi na magpadala ng tulong militar, na nagpagalit kay Cora. Iminungkahi ni Varric na magbenta si Asami ng mga armas mula sa Future Industries sa South, na bumubuo ng kita para sa kanyang kumpanya at nagpapatibay sa South laban kay Yunalak. Matapos malaman ang palihim na plano ni Cora na humingi ng tulong militar kay General Iro, naharap si Mako sa isang dilema tungkol sa kanyang katapatan sa Republic City.
Dahil sa banta ng court-martial, iminungkahi ni Hiro na humingi si Korra ng tulong sa kanyang ina, si Firelord Izumi. Hinimok ni Varrick si Bolin na magbida sa isang serye ng mga propaganda film na sumusuporta sa South, umaasang maimpluwensyahan si Reiko na kumilos laban kay Yunalak. Natuklasan ni Korra na ipinagkanulo siya ni Mako kay Reiko at hinarap siya. Ang pagtatalo ay nagtapos sa paghihiwalay kay Mako, pagod sa kanilang patuloy na mga komprontasyon. Sa Southern Air Temple, pinanood ni Tenzin si Milo, na may matigas na estilo ng pagsasanay, na naging pinuno ng mga lemur, na nagpapabahala sa Master. Nagsimula si Korra patungo sa Fire Nation at inatake ng kanyang mga pinsan, ngunit isang malaking dark spirit ang lumamon sa kanya, na nag-iwan kina Desna at Eska na naniniwalang namatay na siya. Ang cargo ship ay inatake ng mga bomba at mga ambusher ng Water Tribe na nagsabing hindi magiging masaya si Varrick. Samantala, hinintay ni Desna at Eska ang kanilang ama, si Yunalak, sa labas ng Southern Spirit Portal. Sa paglabas, nagpakita si Yunalak ng paghamak sa pagkamatay ng Avatar at nabigo sa mga issue tungkol sa mga Dark Spirit. Sa Republic City, itinataguyod ni Varrick ang kanyang propaganda film at nagpaplanong gamitin si Bolin bilang bituin upang makakuha ng suporta laban sa Northern Water Tribe sa Civil War. Gayunpaman, tinanggihan si Bolin ni Ginger, na nag-iwan sa kanya na dissolution. Ipinagbigay alam ni Zuli kay Varrick tungkol sa paghuli ng isang shipment bago umalis. Sa headquarters ng pulisya, sina Mako at Asami ay nag-aalala tungkol sa mga pag-atake. Sa panahon ng interogasyon, nahulog ang hinala sa Northern Water Tribe. Nagpasya si Mako na magsagawa ng operasyon upang hulihin ang mga may sala sa tulong ng bangka ni Varrick. Sa bangka, nakipagtulungan sina Mako at Asami kay Bolin, na tumanggi sa simula dahil sa mga nakaraang sama ng loob. Kalaunan ay kumuha si Mako ng Triple Threat Triad upang makakuha ng karagdagang tulong sa panahon ng misyon. Natuklasan ni Mako na ipinagkanulo sila ng Triple Threat Triad at tumakas kasama si Asami. Pagbalik sa Future Industries, pinaghihinalaan ni Mako si Varrick bilang mastermind sa likod ng pag-atake. Gayunpaman, nalaman niya na binili ni Varrick ang karamihan sa mga share ng kumpanya. Tinanong siya ni Asami tungkol sa salarin, ngunit nagpa siya si Mako na itago ang katotohanan hanggang sa magkaroon siya ng mas maraming ebidensya. Sa isang dalampasigan, nagising si Korra ng disoriented at nakatagpo ng 3 Fire Sages nang hindi naaalala kung sino siya o paano siya nakarating doon. Siya ay gumuho sa buhangin. Matapos gumuho sa dalampasigan, dinala si Korra sa mga templo ng Fire Sages, kung saan natukoy ng shaman ang presensya ng isang dark spirit na nagbabanta sa espiritu ng Avatar. Inutusan niya si Korra na ilubog sa ilalim ng lupa na espiritual na tubig kung saan nakatagpo niya ang kanyang mga nakaraang buhay, si Aang, Roko, Kyoshi, at Kurok. Sinubukan nilang ipaalala sa kanya kung sino siya at inutusan siyang hanapin ang espiritu na si Rava. Ang isang binata na nagngangalang Wan ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang unang avatar at nag-alok na tulungan siya sa kanyang quest. Ipinakita ni Wan kay Korra ang mga kaganapan ng kanyang buhay, mula sa kanyang mapagkumbabang pinagmulan hanggang sa pagiging unang avatar matapos makuha ang kapangyarihan ng firebending at ipakita ito sa kanyang mga kaibigan. Naharap si Wan sa mga hamon tulad ng pagpapatapon sa Spirit Wilds ng Lion Turtle. Sa Spirit Wilds, nakatagpo si Wan ng maraming hamon at nakahanap ng pakikipagkaibigan sa mga espiritu tulad ng cat deer. Nagpasya siyang manatili sa Wildlands at matuto mula sa mga espiritu, na kalaunan ay naging dalubhasa sa firebending sa tulong ng White Dragon. Kalaunan, natagpuan ni Wan ang kanyang sarili sa isang pakikibaka sa pagitan ng mga espiritong sina Rava at Vato, na nalinlang sa pagpapalaya kay Vato at nagdulot ng kawalan ng balanse sa mundo. Sa buong kanyang mga paglalakbay, hinanap ni Wan na ibalik ang balanse at pinaghiwalay sina Rava at Vato, nang hindi alam ang mga kahihinatnan. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Korra na sa wakas ay nahanap na niya si Rava, na nagmumungkahi ng isang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng kanyang tadhana at ng sa unang avatar. Si Wan, na nakalubog sa kailaliman ng ilalim ng lupa na espiritual na currents, si Korra ay sumisid sa malawak na karagatan ng kanyang mga alaala bilang avatar, na ginabayan ng matalinong mga salita ng shaman, na nag-uudyok sa kanya na harapin ang kanyang sariling nakaraan. Kaya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nababalot sa epiko ni Wan, ang unang avatar, na ang mga aksyon at dilema ay umaalingaw sa mga siglo. Sa Ancestral Tale, nakipag-usap si Wan kay Rava tungkol sa papel ng tao sa espiritual na mga usapin, na nakakaranas ng pagbaha ng guilt sa kanyang mga desisyon. Sa kabila ng kanyang alok ng tulong,
tinanggihan siya ni Rava, na nag-iwan sa kanya na mag-isa sa kanyang mga refleksyon. Si Juan, sa kanyang quest para sa redemption, ay nakatagpo ng mga airbending master, na nagpukaw ng isang matagal nang natutulog na emosyon sa pagkakita sa kanyang sarili sa gitna ng kanyang sariling uri muli. Gayunpaman, ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang habang siya ay madaling nadamay sa isang komprontasyon sa mga dark spirit na nagbabanta sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Noon lumitaw si Rava upang harapin ang kadiliman sa kanyang panig, na nagmamarka ng simula ng isang hindi maiiwasang kolaborasyon. Habang sumusulong si Juan sa kanyang paglalakbay, binalaan siya ni Rava tungkol sa lumalaking banta ni Vato at sa nalalapit na harmonic convergence, isang sakunang kaganapan na naglalagay sa pagkakaroon mismo sa panganib. Sama-sama, nagsimula sila sa masinsinang pagsasanay upang masterin ang apat na elemento, naghahanda para sa huling komprontasyon. Gayunpaman, kahit nasa kanilang pinagsamang kapangyarihan, naharap si Juan sa pagkatalo laban sa mga madilim na puwersa. Sa isang desperadong kilos, hinimok siya ni Rava na dalhin siya sa southern portal ng Convergence kung saan nagaganap ang huling fusion, na nagbibigay daan sa unang avatar. Kaya, nangako si Juan na panatilihin ang balanse sa mundo, na tinataka ng espiritual na portal upang pangalagaan ang hinaharap. Bagamat ang kanyang oras sa pisikal na mundo ay nagtapos, ang kanyang legacy ay nagpapatuloy sa mga siglo, na gumagabay sa mga sumusunod sa kanya. Pagkagising mula sa kanyang espiritual na trance, natagpuan ni Korra ang kanyang sarili na puno ng lakas at karunungan ng kanyang mga nauna, handang harapin ang kanyang sariling tadhana ng may lakas ng loob at determinasyon. Nakasakay sa isang flying bison patungo sa South Pole, naghanda siyang harapin ang paparating na harmonic convergence, alam na hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka para sa balanse at kapayapaan. Dumating si Korra sa Southern Air Temple, nakipagkasundo kay Tenzin, at humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya bilang kanyang mentor. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa pamilya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo at sinabi sa kanila ang kwento ni Juan. Pinaghihinalaan ni Tenzin na si Yunalak ay kaalyado ni Vato at si Korra ay dapat pumasok sa spirit world. Nagpasya siyang tulungan siyang pumasok, naniniwalang ang kanyang tadhana ay nakasalalay sa kanya. Lahat ng kanilang mga pagtatangka ay nabigo na dalhin si Korra sa spirit world, at inamin niyang hindi kailanman nakapasok sa realm na iyon. Si Jinora, gayunpaman, na ibinunyag na siya ay may affinity sa mga espiritu, ay nagboluntaryo na gawin ito ng mag-isa. Sa mabilis na paglapit ng harmonic convergence, sa wakas ay pumayag si Tenzin at pinayagan ang kanyang anak na dalhin si Korra sa spirit world. Samantala, nabigo si Mako na kumbansihin sina Bolin at Asami sa pagtataksil ni Varric. Ang Mogul mismo ay gumawa ng ilang kadudad ang komento kay Mako tungkol sa kaligtasan ni Bolin at Asami nang hilingin niya sa kanya na manatiling tahimik. Kalaunan, si Mako ay inaresto ni Lin, Lu, at Gang nang matagpuan ng tatlo ang ebidensya na itinanam sa kanyang silid. Sina Yunalak at ang kanyang mga anak ay sinubukang buksan ang Northern Spirit Portal ngunit nabigo matapos masugatan si Desna sa pagtatangka. Si Yunalak ay lumuhad bago ang kanyang master, ang nakakulong na si Vato. Naniniwala si Yunalak na sila ay nabigo nang mamatay si Korra, na nag-iwan sa kanila na walang paraan upang buksan ang natitirang portal, ngunit ibinunyag ni Vato na si Korra ay buhay at nasa spirit world. Sina Korra at Jinora ay namangha sa kagandahan ng spirit world, ngunit ang kanilang kagalakan ay naantala ng maglakad-lakad si Jinora ng mag-isa, at pareho silang nahiwalay ng isang serye ng mga espiritual na panganib. Nahanap ni Korra ang kanyang sarili na nawala sa isang madilim na kagubatan, at sa isang sandali ng takot, bumalik sa kanyang mas bata, mas vulnerableng sarili, na hindi sinasadyang nagpakawala ng kanyang kapangyarihan sa isang phoenix spirit, na sinugatan ito sa proseso. Noon lumitaw si Iroh, ang matalinong Dragon of the West, na nakilala ni Korra mula sa kanyang mga nakaraang buhay bilang Ang. Dinala sila ni Iroh sa kanyang tea shop sa Spirit World, kung saan siya ay nag-host ng isang wedding tea party sa pagitan ng dalawa sa kanyang mga espiritual na kaibigan. Sa panahon ng laro ng Pai Show, ipinaliwanag ni Iroh kung paano siya nakarating sa Spirit World sa pagtatapos ng kanyang pisikal na buhay at nandoon na mula noon. Samantala, natagpuan ni Jinora ang kanyang espiritual na kaibigan, si Fufu, na nagdala sa kanya sa library ni Wan Shitong upang maghanap ng impormasyon tungkol sa harmonic convergence. Sa kabila ng unang pagtutol mula sa matandang espiritu, nagawang makuha ni Jinora ang mahalagang impormasyon tungkol sa pagsasara ng mga spirit portal sa panahon ng harmonic convergence upang panatilihing nakakulong si Vato. Gayunpaman, ang kanilang paghahanap ay naantala ng paglitaw ni Yunalak,
isang kaalyado ni Wan Shitong, na banihag si Jinora sa tulong ng isang corrupted na fufu. Samantala, sa tea shop ni Iroh, nakaranas si Korra ng emosyonal na turbulence na nakaapekto sa mga espiritu sa kanyang paligid. Ginabayan siya ni Iroh at ibinunyag kung paano maaaring maimpluwensyahan ng mga emosyon ng Avatar ang espiritual na mundo, partikular sa panahon ng mga sandali ng tensyon. Nagsimula si Korra sa isang misyon na ihatid ang Phoenix Spirit pabalik sa kanyang pugad, na humaharap sa mga hamon sa daan. Sa wakas, sa tulong ng kanyang sariling panloob na liwanag, naabot ni Korra ang pugad, at dinala siya ng espiritu sa mga spirit portal. Gayunpaman, bago maipasara ni Korra ang mga portal, hinarap siya ni Navato at Yunalak, na ibinunyag si Jinora bilang kanilang hostage. Pinilit ni Yunalak si Korra na buksan ang isa pang portal sa ilalim ng banta ngunit inatake siya. Bagamat iniligtas siya ng Phoenix Spirit, si Jinora ay dinala sa Spirit World, na nag-iwan kay Korra na gising sa material na mundo, nag-aalala tungkol sa kapalaran ng kanyang kaibigan. Sa Southern Water Tribe, ang mga rebelde ay mabilis na dinurog ng pakawalan ni Yunalak ang kanyang mga anak sa mga Dark Spirit sa kanila. Sina Yunalak at Tonrak ay nagharap sa isang matagal na inaasahang labanan, ngunit nagawa ni Yunalak na malampasan ang kanyang nakatatandang kapatid at hulihin siya. Ipapalabas ni Varrick ang huling galaw ni Yunalak sa Pro Control Stadium kasama sina President Reiko at karamihan sa Republic City na dadalo. Sa panahon ng pagsubok, sinubukan ng mga henchmen ni Varrick na kidnapin si Reiko, ngunit nagawang iligtas ni Bolin ang araw sa estilong Pro Control, na humantong sa pagkaaresto kay Varrick dahil sa kanyang konspirasyon. Si Mako ay pinalaya mula sa bilangguan matapos ma-vindicate, at sina Lu at Gang ay tinanggal sa trabaho. Dumating sina Korra at Tenzin, at hinalikan ni Korra si Mako, hindi alam na sila ay naghiwalay na dahil sa hindi niya lubos na pag-recover mula sa kanyang amnesia na dulot ng Dark Spirit, at muling pinagtibay ni Mako ang kanilang relasyon, na labis na ikinagalit ni Asami. Sina Korra, Tenzin, at ibinunyag ang plot ni Yunalak na sakupin ang mundo kay Reiko, ngunit tumanggi pa rin ang presidente na magpadala ng tulong sa South, sa kabila ng pagpuna ni Tenzin na ang buong mundo at sangkatauhan ay nasa panganib. Naniniwala si Reiko na dapat niyang patibayin ang United Republic laban sa paparating na panganib. Dahil sa galit, nagpa siya ang Avatar team na harapin si Yunalak ng mag-isa. Gayunpaman, upang gumawa ng amends para sa kanyang pagtataksil, ang nakakulong na si Varrick ay nagpahiram sa gang ng kanyang battleship. Sa tensyon na palpable sa hangin at ang nalalapit na banta ni Yunalak na nagbabadyang paparating, sina Korra at Tenzin ay sumabak sa maysensi ng pagsasanay, same time na naghahanda para sa paparating na labanan. Habang ibinubuhos ni Korra ang kanyang enerhiya sa pakikipaglaban, pinili ni Mako na ipagpaliban ang kanyang sariling personal na mga dilema sa gitna ng pagmamadali ng sandali, tumatangging tugunan ang mga ito habang nagfo-focus sa nalalapit na hamon. Ang pagpupulong kina Katara at Senna ay nagbubunyag ng nakababahalang sitwasyon ni Tonrak, na nag-uudyok sa koponan na kumilos ng may determinasyon bago maging huli ang lahat. Gayunpaman, ang mga plano ay nabigunang ang isang pagtatangka sa aerial attack ay nagresulta sa isang death trap, na nag-iiwan sa karamihan ng grupo sa awa ng kaaway, maliban sa hindi inaasahang bayani, si Bumi. Habang ibinunyag ni Yunalak ang kanyang masamang plano na sumanib kay Vato sa panahon ng harmonic convergence upang maging isang Dark Avatar, nakiusap si Tonrak ng walang saysay na pigilan ang kaguluhan, ngunit ang kanyang mga pakiusap ay nahulog sa binging tainga habang si Yunalak ay walang humpay na sumusulong patungo sa kanyang madilim na tadhana. Ang improbability ay naging kaalyado ng si Bumi, na nakaka-recover mula sa labanan, ay hinarap ang mga Dark Spirit ng may hindi inaasahang kasanayan, pinalaya ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng kombinasyon ng tusong at swerte. Samantala, kinuha ni Korra ang utos, na nag-uutos sa evacuation ni Tonrak para sa recovery habang naghahanda siyang harapin ang huling hamon kasama ang kanyang mga tapat na kasama. Nang may lakas ng loob at determinasyon, hinarap ng grupo si Yunalak at ang kanyang mga puwersa sa isang epikong showdown, para lamang maunahan ng tusong ng kaaway ng ang harmonic convergence ay matrigger, na nagpakawala kay Vato mula sa kanyang millennialong pagkakakulong at nagpakawala ng laganap na kaguluhan sa espiritual at material na mundo. Dahil si Vato ay nakawala at ang kaguluhan ay pinakawalan sa espiritual na mundo, naghanda si Korra na harapin ang Dark Spirit, na nagpakawala ng buong kapangyarihan ng Avatar state ng may mahusay na kasanayan. Nagawa niyang patalsikan si Yunalak pabalik sa material na mundo habang sina Mako at Bolin ay nagmamadali sa South Pole upang pigilan ang mapanganib na kontrabida. Sina Bolin at Mako ay matapang na hinarap si Yunalak,
ngunit ang kanilang komprontasyon ay naging komplikado nang mamagitan sina Desna at Eska sa panig ng kanilang ama, na nag-iiwan sa mga magkapatid sa isang desperadong sitwasyon. Ipinasailalim ni Desna at Eska ang mga kapatid sa isang gawa ng katapatan sa kanilang ama, habang si Yunalak ay bumalik ng matagumpay sa spirit world. Gayunpaman, ang huling labanan ay malapit ng maganap. Si Korra, na naglalaman ng espiritu ni Wan, ay hinarap si Vato sa isang epikong pakikibaka para sa kapalaran ng mundo, ngunit nang ang tagumpay ay tila abot kamay na, namagitan si Yunalak, sumanib kay Vato upang maging ang formidable Dark Avatar Spirit. Samantala, sina Tenzin at ang kanyang mga kapatid ay nagsimula sa isang desperadong misyon upang mahanap si Jinora, na humaharap sa hindi maisip na mga panganib sa daan. Sa isang nakakagulat na twist, lumitaw si Iroh sa harap ni Tenzin, na nag-aalok sa kanya ng tulong upang bumalik sa materyal na mundo. Gayunpaman, tinanggihan ni Tenzin ang alok, determinadong hanapin ang kanyang anak sa anumang halaga. Ang labanan ay umabot sa climax nito sa materyal na mundo kasama si Korra na matapang na lumalaban-laban sa Dark Avatar Spirit, ngunit ang trahedya ay tumama ng puneten ni Vato si Ravo mula sa katawan ni Korra, kaya winawasak ang espiritu ng lahat ng naunang mga avatar. Si Korra ay inalis sa kanyang titulo bilang avatar, na nag-iiwan kay Yunalak bilang tanging natitirang avatar na may napakalaking kapangyarihan. Si Yunalak ay nagbago sa isang dambuhalang anyo at nagsimula sa isang landas ng pagkawasak sa buong mundo, naghahasik ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa sa kanyang daan. Ngayon nang walang avatar na pipigil sa kanya, ang kapalaran ng mundo ay nakabitin sa isang sinulid habang pinakawalan ni Yunalak ang kanyang malupit na galit. Dahil ang Republic City ay nasa ilalim ng malupit na pagkubkob, ang mga puwersang pinamunuan ni General Iroh ay nalampasan ng mga mapanirang pag-atake ng Dark Avatar. Habang ang lungsod ay bumababa sa kaguluhan, sinamantala ni Varrick ang pagkakataong tumakas mula sa bilangguan sa tulong ni Zuli. Sa gitna ng desperasyon, nahanap ni Tenzin si Korra, na ang koneksyon sa nakaraang mga avatar ay naputol, na ginagabayan siya sa Tree of Time, ang bilangguan ni Vato. Pinaalalahanan ni Tenzin si Korra na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi tinutukoy ni Ravo kundi ng kanyang sariling panloob na lakas, na humihimok sa kanya na humanap ng liwanag sa kadiliman. Nagsimula si Korra sa isang espiritual na quest upang harapin si Vato. Pagkatapos ng malalim na pagmumuni-muni sa kanyang bond kay Ravo, nagawa ni Korra na palayain ang kanyang espiritu at magpakawala ng isang malakas na glow, na nagniningning patungo sa Republic City. Sa pagharap kay Yunalak sa isang titanak na labanan sa bay ng lungsod, sinubukan ni Korra na kunin si Ravo mula kay Vato, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay tila walang saysay hanggang sa hindi inaasahang pagdating ni Jinora na nagdala ng sinag ng pag-asa. Sa tulong ni Jinora, nagtagumpay si Korra sa pagpapalaya kay Ravo at paggamit ng espiritual na pacification technique ni Yunalak upang linisin si Vato, na winawasak ang Dark Avatar Spirit at natalo si Vato muli. Samantala, sina Tenzin, Bumi, Kya, Mako, Bolin, Desna, at Eska ay lumaban ng matapang upang protektahan ang walang kalaban-lab ang katawan ni Korra mula sa mga pag-atake ng mga Dark Spirit habang hinaharap niya ang pinakadakilang espiritual na banta na naranasan ng mundo. Habang ang Harmonic Convergence ay nagtatapos, sina Korra at Ravo ay nagsanib, na nagmamarka ng simula ng isang bagong era para sa Avatar. Dahil piniling iwanang bukas ang spirit portals, hinanap ni Korra na baguhin ang mga pagkakamali ng nakaraan at bumuo ng isang hinaharap ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tao at espiritu. Dahil ang magkapatid ay nagpunta sa kanilang magkahiwalay na paraan at sina Mako at Korra ay sumusunod sa magkakaibang landas, si Jinora ay ibinalik sa buhay, habang inihayag ni Korra ang simula ng isang era ng kapayapaan at balanse sa isang nabagong mundo kung saan ang espiritu at tao ay nagkakaisa sa pagkakaisa. 2 linggo na ang nakalipas mula ng showdown sa pagitan ni Vato at ng Avatar Spirit, Korra, sa Republic City Bay. Ang lungsod ay dala pa rin ang mga peklat ng labanan, na may presensya ng mga espiritual na baging na lumilikha ng mga bulsa ng kagubatan sa ilang mga distrito ng lungsod. Nabigo si Korra sa kanyang mga pagtatangka na palayain ang mga sinakop na kapitbahayan, at ang kanyang reputasyon ay nagdusa sa mga lokal at President Reiko. Samantala, si Bumi, na nagsasaya kasama ang isang espiritu, ay nahulog mula sa isang puno patungo sa isang bitek. Siya ay nahulog ng ilang metro ngunit pinalambot ang kanyang pagkahulog sa pamamagitan ng isang reflex control ng hangin. Dahil sa pagkamangha, nagmadali siyang sabihin ito kay Tenzin at sa kanyang pamilya, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya hanggang sa naghagis si Milo ng isang plato sa kanya,
na nag-trigger ng isa pang reflex sa harap ni Tenzin, Coral, Bolin, at Asami. Samantala, si Mako ay pumunta sa isang shop kung saan ang isang lalaki na hindi makontrol ang kanyang airbending ay tumakas sa takot. Ang lalaki, na nagngangalang tao, ay natagpuan ang kanyang sarili sa Kyoshi Bridge sa Republic City bago iniligtas ni Coral mula sa isang nakakahilong pagkahulog. Di nagtagal, inutusan ni President Reiko ang Avatar na umalis sa lungsod. Nagpasya siyang sumama kay Tenzin sa paghahanap ng iba pang mga airbending master. Kasabay nito, si Zaire, isang mapanganib na kriminal, ay naging master ng airbending at ginamit ito upang tumakas mula sa kanyang bilangguan. Habang ang Avatar team ay nagsimula sa kanilang paglalakbay patungo sa Basingse sa paghahanap ng mga bagong airbending master, gumawa sila ng ilang mga paghinto sa mga nayon sa daan, na naghahanap na i-recruit ang mga makakatulong na muling itayo ang Air Nation. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay nagresulta lamang sa pag-enlist ng isang binata na nagngangalang Kai, habang ang iba ay nag-aalinlangan na sumali sa kanilang layunin. Samantala, si Zaire at ang kanyang mga kapwa-kriminal ay nagpatuloy sa kanilang quest na palayain ang kanilang mga nakakulong na kaalyado, na tinatawid ang 4 na bansa sa kanilang misyon. Matapos palayain sina Guzan at Minghua, sila ay patungo sa Northern Water Tribe sa paghahanap ng kanilang huling kasama, si Palay. Gayunpaman, ang kanilang plano ay hindi napansin, at si Lord Zuko ay nagtakda upang pigilan sila bago nila mapalaya si Palay at magpakawala ng higit pang kaguluhan sa mundo. Ang paglalakbay ng Avatar team, na may bago ng kaibigan at ang karera ng oras ni Zuko upang pigilan si Zaire at ang kanyang gang, ay nangangako ng isang epikong komprontasyon na magtatakda ng kapalaran ng mga bansa at ng balanse ng mundo. Ang Avatar team ay sa wakas ay dumating sa kanilang destinasyon, ang World City ng Basingse. Si Bolin ay partikular na nasa sabik na makita sa wakas ang lungsod kung saan lumaki ang kanyang ama. Paglapag sa Inner Circle, ang grupo ay sinalubong ng Grand Secretary, si Gon, na dinala sila sa kanilang mga apartment. Habang sina Mako at Bolin ay naghahanap kay Kai, na nawala, nakipag-usap si Chorus sa Earth Queen. Ang huli ay napaka-demanding at mayabang, patuloy na sumisigaw sa kanyang mga nasasakupan, at si Korra ay walang oras upang ipaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, sumang-ayon ang Avatar na magsagawa ng isang security mission sa isang kalapit na nayon upang mapabuti ang relasyon sa pagitan nila. Samantala, sinundan ni Mako at Bolin ang trail ni Kai, na nagnanakaw mula sa mga tao sa Inner Circle. Matapos ang isang paghabol sa mga kalsada, kinanto ni Kai ang dalawang magkapatid sa metro ng lungsod, na nag-iwan sa kanila sa Outer Ring. Napagtanto rin nila na ang maliit na rascal ay ninakaw ang kanilang pera, na nag-iwan sa kanila na hindi makagawa ng paglalakbay pabalik. Sa Inner Circle, sila ay nahuli ng isang fruit vendor. Nang ang ama ng vendor ay nagkaroon ng revelation, ang ama ni Bolin at Mako ay kanyang kapatid at sa makatuwid sila ay kanyang mga pamangkin. Pagkatapos ay nagmadali siyang dalhin sila sa natitirang bahagi ng pamilya. Nakilala ni Mako at Bolin ang kanilang lola. Sina Korra at Asami ay nagsimulang tuparin ang misyon ng Queen, na pinoprotektahan ng isang koleksyon ng buwis sa isang kalapit na nayon. Di nagtagal, ang koleksyon ay inatake ng isang gang ng mga backpacker, ngunit nagawang talunin sila ng Avatar at ng presidente ng Future Industries. Habang paalis ang pinuno, sumigaw siya na ang ginto ay pag-aari ng mga tao sa Earth at hindi ng Queen, na naramdaman ni Korra na bahagyang tama siya. Pagbalik sa palasyo, ipinaalam ng Queen kay Korra na walang airbending master sa Basingse at hiniling sa Avatar na umalis sa lalong madaling panahon, na nagpagalit kay Korra. Sa gabi, sina Bolin at Mako ay naghahaponan kasama ang kanilang pamilya nang malaman nila na ang isa sa kanilang mga pinsan ay nagsimulang magmaster ng airbending, ngunit 2 daily agents ang nagdala sa kanya palayo. Kasabay nito, sa Inner Circle, si Kai ay kinidnap ng mga daily agents. Samantala, sina Zuko at Tonrak ay naglakbay sa North Pole upang bisitahin ang mga hepe ng Northern Tribe, sina Eska at Desna, at bumuo ng plano upang pigilan si Zaire at ang kanyang koponan. Sina Zuko, Tonrak, Eska, at Desna ay naghintay sa pagdating ni Zaire, na dumating kasama ang kanyang koponan. Habang siya at si Guzan ay nakikipag-ugnayan sa mga defender, pumasok si Minghua sa bilangguan at pinalaya si Palay, isang master ng apoy at combustion. Tinalo ng quartet ang natitirang mga fighter at tumakas. Sa Basingse, nakatagpo ni Bolin at Mako sina Korra at Asami at binalaan sila tungkol sa mga maniobra ng Queen. Sa sandaling iyon, dumating ang Queen at ipinaalam sa kanila na ang mga airbender ay nasa isang malayong probinsya, na nag-uutos sa kanila na umalis ng gabing iyon.
nagawang makabili ng oras ni Asami. Isinaalang-alang ni Mako ang simula ng investigasyon sa Lake Laugay, ang dating stronghold ng Dai Li. Gayunpaman, nang nandoon na, si Korra ay nag-transcend sa kanyang isip sa mga guho at natuklasan na ang stronghold ay inabandona sa loob ng maraming siglo. Pagkatapos, hiniling ni Korra kay Jinora na mahanap si Kai sa pamamagitan ng kanilang emosyonal na koneksyon. Ang batang espiritual na master ay nagawang makipag-ugnayan kay Kai, na nakakulong sa isang piitan dahil sa pagsuway sa isang Dai Li instructor, at natuklasan na siya at ang iba pang mga airbender ay nasa ilalim ng templo ng Queen. Sa Inner Circle, ang koponan ay bumubuo ng isang plano sa pagtakas nang dumating si Lin Biefong at hiniling kay Korra na sumunod sa kanya sa isang ligtas na lugar, na ipinapaliwanag ang sitwasyon. Sinubukan ni Zaire na kidnapin si Korra 13 taon na ang nakalilipas at hinahanap siya muli ngayon. Gayunpaman, tumanggi si Korra na sumuko sa mga airbender. Sa gabi, nag-infiltrate ang Team Avatar sa ilalim ng lupa ng Inner Circle habang nahanap at pinalaya ni Korra, Bumi, at Tenzan ang mga bilanggo. Sina Jinora, Mako, at Bolin ay naghanap at nagligtas kay Kai habang sina Lin at Asami ay nakahandang sumakay sa dalawang eroplano. Ang dalawang koponan ay nakatagpo ng mga ambush mula sa mga tropa ng Dai Li at ng Queen, na nagbunyag ng kanyang mga intensyon na bumuo ng isang batalyon ng mga airbender sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsanib puwersa, nagawang makatakas ang mga airbender sa basing sasakay ng mga eroplano. Ang grupo ay nahati sa dalawa. Sina Tenzan, Jinora, at Bumi ay sumama sa mga bagong airbender sa Northern Air Temple, habang sina Korra, Asami, Mako, Bolin, at Lin ay nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga master. Ang paghahanap ng mga bagong airbender ay humantong kay Korra at sa kanyang mga kaibigan sa Metal City ng Zaufo, isang komunidad na pinamunuan ni Suyin Biefong, ang half-sister ni Lin, na ang relasyon ay tense at minarkahan ng maraming taon ng distansya. Ang unang hapunan sa pagitan ng mga magkapatid ay naging isang komprontasyon na puno ng sama ng loob, na may mga akusasyon ni Lin habang sinusubukan ni Suyin na manatiling kalmado. Sa isang kalaunang pag-uusap kay Korra, ibinunyag ni Suyin ang komplikadong family dynamics na naghiwalay sa kanila. Ipinapaliwanag niya kung paano sinubukan ng kanilang ina, si Toph, na palakihin sila ng iba kaysa sa kung paano siya pinalaki, na nagpapahintulot sa kanila ng labis na kalayaan, na paradoxically ay nagbunga ng tunggalian sa pagitan nila. Hinanap ni Lin ang pag-aproba ng kanilang ina sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunan bilang isang opisyal ng pulisya, habang pinili ni Suyin na magrebelde at maglakbay sa mundo sa paghahanap ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Samantala, sa Republic City, sinubukan ni Zaire na mag-infiltrate sa Air Temple Island upang hanapin si Korra. Ang kanyang pagtatangka ay nabigo nang siya ay matuklasan at napilitang tumakas, ngunit hindi nakakakuha ng isang sinaunang anteng-anteng na naglalaman ng isang tula ni Guro Laghima, na inilarawan ni Zaire bilang ang pinakamatalinong airbending master. Ang tula, enigmatic at profound, ay umaalingaw sa kanyang isip, pakawala ng iyong makalupang tali, pumasok sa walang laman at maging hangin. Ang Avatar Team minus Lin Biefong ay nananghalian kasama si Suyin Biefong at ang kanyang pamilya. Sa panahon ng pagkain, ipinaliwanag ni Korra na hindi siya kailanman natutong mag-metal bend. Nagpa siya si Suyin na turuan siya at si Bolin, ngunit tumanggi ang huli. Samantala, kasunod ng payo ni Iroh, hinanap ni Commander Bumi ang isang acupuncturist upang ma-distress. Ang acupuncture ay nagbalik ng mga repressed memories, ang unang tensyon sa pagitan ni Lin, isang inspector sa Republic City, at ni Suyin, na nakikipag-ugnayan sa isang gang ng mga thug. Ang araw na nahuli ni Lin si Suyin sa isang eksena ng pagnanakaw kung saan sinaktan ni Suyin ang mukha ni Lin. Ang desisyon ni Toph na palayasin si Suyin mula sa Republic City at ang desisyon ni Lin na sirain ang ulat upang maiwasan ang prosekusyon. Samantala, matagumpay na natutunan ni Korra na mag-master ng metal bending. Lumapit si Opal kay Bolin, na ibinunyag na lagi niyang gustong mag-master ng metal bending ngunit hindi kailanman nagawa. Ang pagsasanay ni Korra ay naantala ng isang balisang Lin na nag-provoke sa kanyang half-sister sa isang mastery duel. Matapos ang isang mabilis ngunit matinding komprontasyon, namagitan si Opal at pinigilan silang dalawa, at gumuho si Lin dahil sa pagkapagod. Pagkagising, nakipagkasundo si Lin sa kanyang sarili, kay Suyin, at kay Opal, na sa wakas ay sumang-ayon na pumunta sa Northern Air Temple. Kasabay nito, nagawang umalis ni Zaire at ang kanyang grupo sa Republic City at sumulong patungo sa Zaufo. Nahanap na nila ang trail ng Avatar. Sa Northern Air Temple,
ipinapasa ni Tenzin ang tradisyon ng air nomad sa mga bagong dating, na lumalaban sa pakikinig sa kanya. Nang dumating si Nakia at Pema kasama ang mga mula sa Republic City Temple, ipinaalam kay Tenzin na si Zaire ay dumating sa Temple Island upang nakawin ang isang anteng-anteng na pag-aari ni Guro Laghima. Pinayuhan din niya si Tenzin na humingi ng tulong kay Bumi. Samantala, naglakad si Nakai at Jinora at nakatuklas ng isang maliit na flying bison. Nagdala si Bumi ng Navy training techniques kay Tenzin. Gayunpaman, ang Airbending Master ay inilalapat ang mga ito ng literal, na nagiging sanhi ng pagtanggi ng mga apprentice, ni Bumi, at maging ni Jinora na magpatuloy. Sa isang pagsisikap na baguhin ang kanilang isip, sinubukan ni Jinora at Kai na hanapin ang flying bison ngunit binihag ng mga poacher. Gayunpaman, nagawang makipag-ugnayan ni Jinora sa espiritu. Binalaan ng espiritu ang espiritual na kasama ni Bumi, si Bojo, na siya namang nag-alerto kay Bumi. Pagkatapos ay ginanyak ni Bumi ang iba pang mga apprentice na sumama sa kanya. Ang buong grupo, kasama si Tenzin, ay iniligtas ang dalawang bata at ikinulong ang mga poacher sa kanilang sariling mga hola. Sa gabi, naghingi ng paumanhin sina Tenzin at Bumi sa isa't isa. Tinanong ni Jinora ang kanyang ama kung bakit ang flying bison ay napaka-friendly. Tumugon si Tenzin na sila ang mga orihinal na airbender, at alam nila kung paano kilalanin ang kanilang sariling uri. Matapos magpaalam ang Team Avatar at ang pamilya Biefong kay Opal habang siya ay umalis patungo sa Northern Air Temple, nag-infiltrate si Zaire at ang kanyang grupo sa lungsod ng Zaufo sa isang pagtatangkang kidnapin si Korra. Pinatulog nila siya at sinubukang tumakas, ngunit napansin sila ni Bolin at pinatunog ang alarma. Di nagtagal, ang Zaufo ay nasa mataas na alerto habang si Gazan ay lumikha ng isang lava pit upang protektahan ang gang ni Zaire. Sinubukan ng mga metal bending masters na tawirin ang pit, ngunit ang combustion bending ni Palay ay pumipigil sa kanila na makalapit man lang. Dahil may natitirang isang opsyon, ang Biefong Sisters ay lumaban mula sa isa sa mga dome ng Zaufo at kinuha si Korra mula sa itaas, habang si Bolin ay inalis si Palay gamit ang isang tumpak na earthbending shot. Dahil ligtas si Korra, tinakpan ni Zaire ang lugar ng usok upang payagan ang kanyang grupo na tumakas patungo sa kadiliman. Ang kanilang nabigong pagtatangka ay nagresulta sa isang investigasyon kung paano nila nagawang mag-infiltrate sa Zaufo. Si Ai Wei, ang truth seer ng lungsod, ay idinawit ang isang batang bantay sa krimen, ngunit ang Team Avatar ay nagdududa. Pinangunahan ni Korra ang kanyang koponan upang imbestigahan ang kanyang bahay at natuklasan na siya ang mole sa lahat ng oras. Hinarap nila siya sa sandaling bumalik siya sa bahay. Ngunit ang Mad-Ulash na daga ay gumamit ng bomba upang sirain ang anumang ebidensya ng kanyang maling gawain at tumakas. Sa kabila ng mga utos na manatili sa loob ng kaligtasan ng Zaufo, iniwan ng Team Avatar ang lungsod sa isang pagtatangkang mahanap si Ai Wei at matutunan ang lahat ng kaya nila tungkol sa fixation ni Zaire sa Avatar. Sina Korra, Asami, Bolin, at Mako ay dumating sa isang tahimik na nayon sa Earth Kingdom, para lamang matuklasan na sila ay wanted dahil sa mga krimen laban sa Earth Queen, na nagpipilit sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay kaagad. Samantala, ipinaalam ni Suyin kay Lin ang pag-alis ng Avatar, na nagpaputok ng galit ng commander ng Republic City, na nagsimula sa isang misyon na hanapin si Korra. Sa isang hindi inaasahang twist, nakatagpo ng Team Avatar ang inabando ng jeep ni Ai Wei malapit sa Misty Palms Oasis. Habang sina Korra at Asami ay iniimbestigahan ang sasakyan, sina Mako at Bolin ay patungo sa Oasis sa paghahanap ng dating counselor. Habang sumusulong sila, nakatuklas sila ng mga pahiwatig na maaaring humantong sa kanila sa kanya. Samantala, nakakita si Asami ng isang note mula kay Zaire sa jeep, na nag-aayos ng isang pagpupulong sa Zaufo Grove sa gabi. Dahil sa impormasyon sa kanilang pag-aari, nagtipon ang Team Avatar at bumuo ng isang plano. Nagboluntaryo si Mako na maghintay sa meeting point upang hulihin kapwa si Ai Wei at si Zaire at ang kanyang gang. Nagbook sila ng silid sa tapat ni Ai Wei at matigang naghintay sa kanyang pagdating. Samantala, sina Asami at Bolin ay nagpalipas ng oras sa paglalaro ng paisyo upang manatiling abala. Gayunpaman, nang dumating ang oras para sa pagpupulong, si Ai Wei ay hindi samipot. Ang kawalan ng pasensya ni Korra ay humantong sa kanya na matuklasan na si Ai Wei ay nasa isang malalim na meditative state, na humantong sa kanya sa isang revelation, ang Zaufo Grove ay matatagpuan sa Spirit World. Nang walang pag-aalinlangan, tinawid ni Korra ang mga hangganan sa pagitan ng mga mundo upang harapin ang katotohanan. Sa Spirit World, nakatagpo ni Korra sina Ai Wei at Zaire sa Grove,
kung saan natuklasan niya ang katotohanan sa likod ng mga plano ni Zaire at ng kanyang grupo, ang Red Lotus. Ibinunyag na si Yunalak, isang dating miyembro ng Red Lotus, ang may pananagutan sa pagbuo ng kidnapping ni Korra maraming taon na ang nakalilipas. Ang layunin ng Red Lotus ay pabagsakin ang mga tiwaling pinuno upang ibalik ang kaayusan batay sa natural na kaguluhan ng mundo. Samantala, sina Mako, Bolin, at Asami ay hinarap ang mga accomplices ni Zaire, sina Guzan at Minghua, na naalarma sa kanilang presensya. Sinubukan ng magkapatid na pigilan ang kanilang mga kaaway habang si Asami ay tumakas kasama ang walang malay na katawan ni Korra, ngunit sila ay binihag sa proseso. Kalaunan, kapwa sina Korra at Asami ay dinala bilang mga bilanggo upang makipagkita sa Earth Queen, habang sina Mako at Bolin ay nadamay sa mga plano ni Zaire na magtungo sa Basingse. Hiwalay at binihag, ang bawat miyembro ng crew ay kinaladkad patungo sa Basingse, na humaharap sa kanilang sariling kapalaran. Sina Korra at Asami ay nakakulong sa isang airship sa ilalim ng kontrol ng Earth Queen, samantala sina Mako at Bolin ay dinala sa Red Lotus. Dahil sa tusong at determinasyon, nagawang palayain ni Asami ang dalawa mula sa kanilang selda, ngunit ang isang biglaang pagsabog ng kapangyarihan mula kay Korra ay nagdulot ng pagbagsak ng airship sa disyerto. Dahil sa isang sand creature na nagkukubli, sina Korra, Asami, at ang natitirang bahagi ng crew ay dapat magsanib puwersa upang ayusin ang barko bago maging huli ang lahat. Sa Basingse, inihatid ng Red Lotus sina Mako at Bolin sa Earth Queen, na nag-aalok ng isang kasunduan na kinasasangkutan ng pagbubunyag ng lokasyon ng mga airbender kapalit ng kalayaan ni Korra. Nakumbinsi nila ang Queen na ang pagkulong sa Avatar ay magdudulot lamang ng galit ng ibang mga bansa, ngunit iminungkahi na ang pagpapawala sa kanya ay magiging isang mas banayad na solusyon. Pumayag ang Queen sa kasunduan. Samantala, sinundan ni Lin Biefong ang trail ng koponan, na nakakita ng mga bakas ni Ai Wei at Korra sa kanyang determinasyon na habulin ang kanyang mga kaibigan. Kalahati ng crew ay nagtatrabaho ng walang pagod upang ayusin ang barko, para lamang makita itong nilamon ng isang land shark. Si Asami, dahil sa kanyang pagkamalikhain, ay nagtayo ng isang sand sailboat na nagpahintulot sa kanila na makatakas sa tamang oras mula sa nagkukubling nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, ang balita ng pagtakas ni Korra ay umabot sa Basingse, na nagpapakawalan ng isang buhawi ng mga kaganapan. Dahil sa kabiguan sa kanilang kasunduan sa Queen, inilipat ng Red Lotus ang kanilang target at binalak ang pagpatay sa Monarco. Ang lungsod ay bumaba sa turmoil habang isinagawa ni Zaire ang kanyang plano, na inihayag ang kanyang paa habang ang Red Lotus ay nagpapakawalan ng pag-aalsa. Sina Mako at Bolin ay nanatiling captive sa ilalim ng lupa na bilangguan ng Basingse hanggang sa dumating si Zaire at inalok sila ng kalayaan kapalit ng isang mensahe para kay Korra. Sa wakas, sina Korra, Asami, at ang crew ay dumating sa Misty Palms Oasis, kung saan nakatagpo nila sina Lin, Tonrak, at Zuko. Sama-sama, hinarap nila ang malungkot na balita at naghanda para sa kung ano ang darating. Habang ang Basingse ay bumababa sa kaguluhan, sina Mako at Bolin ay sumakay ng airship na patungo sa Siwong Desert sa paghahanap kina Korra at Asami, na dala ang ultimatum ni Zaire kasama nila. Habang naglalakbay sila sa lower ring, gumawa sila ng isang mahalagang paghinto upang iligtas ang kanilang pamilya mula sa apoy na lumalamon sa lungsod. Matapos ang isang mesensinang paghahanap, sa wakas ay nahanap nila ang kanilang mga kaibigan sa Misty Palms Oasis, kung saan inihatid nila ang mensahe ni Zaire. Dapat sumuko si Korra sa Red Lotus upang matiyak ang kaligtasan ng Air Nation. Dahil determinadong balaan si Tenzin tungkol sa nalalapit na banta ng Red Lotus sa Northern Air Temple, bumalik ang Avatar team sa Zaofo upang gamitin ang radio transmitter nito at maghandang lumipad patungo sa templo. Gayunpaman, ang babala ay dumating ng huli, at nagawang banihag ng Red Lotus ang lahat ng naninirahan sa templo. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Tenzin, Kya, at Bumi na labanan sina Zaire, Minghua, at Guzan, ayon sa pagkakabanggit, sila ay nalampasan sa labanan. Bagamat muntik ng isakripisyo ni Kai ang kanyang buhay upang tulungan ang mga airbending master na maabot ang Bison Stables at makatakas, nagawang i-corner sila ni Palay. Habang patungo sila sa Northern Air Temple, bumuo ng plano ang mga kaibigan ni Korra upang palayain ang mga captive master, ngunit pinili ng Avatar na sumuko, dahil ayaw isakripisyo ang hinaharap ng Air Nation. Matapos ang mga negosasyon sa radyo kay Zaire, hiniling ng huli na pumunta si Korra ng mag-isa sa peak ng Legimas Peak kapalit ng pagpapalaya sa mga master ng templo. Gayunpaman, bumuo si Suyi ng isang alternatibong estratehiya, susuko si Korra kay Zaire,
habang sina Mako, Bolin, at Asami ay ililigtas ang mga bilanggo, kasama sina Tonrak, Lin, Suyin, at ang mga gwardya ng Zaufo na palihim na nakahandang tumulong sa Avatar. Samantala, nagmuni-muni si Zahir sa mga turo ni Guro Laghima. Nang dumating ang oras, tumuloy si Korra sa Rendezvous Point, kung saan nakatagpo niya si Zahir at Palay, habang ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa Air Temple at sinalubong ni Gazan, na nagbabantay kina Tenzin at sa mga bilanggo. Ngunit nang lumapit si Mako sa mga bilanggo, natuklasan niya na sila ay mga water puppetry na kinokontrol ni Minghua. Sumabog ang labanan kasama sina Tonrak at ang mga metal bending masters na dumating upang tulungan ang isang platinum chain core sa templo. Binahan ni Gazan ang mga koridor ng lava, na pumipilit kina Mako, Bolin, Asami, at Tenzin na tumakas patungo sa ilalim ng lupa ng mga gallery. Sa peak, itinapon ni Zahir si Tonrak sa kawalan at binihag si Korra. Sa sandaling iyon, iniligtas ni Suyin si Lin sa pamamagitan ng pagpatay kay Palay, na hamarang sa isa sa kanyang mga fire blast gamit ang metal. Dahil sa mga anak ni Toph sa kanyang paligid, binigkas ni Zahir ang mga huling turo ng guro bago tumalon sa kawalan kasama si Korra. Sa pagkagulat ng lahat, natuklasan ng magkapatid na si Zahir ay maaaring mag-levitate sa hangin at tumakas kasama ang Avatar. Samantala, ang mga kaibigan ni Korra ay nagawang makatakas mula sa templo salamat kina Kai at Bolin, na natuklasan ang kanilang kakayahang kontrolin ang lava. Sama-sama, muli silang nagsama kasama ang natitirang bahagi ng koponan, kung saan si Tonrak ay iniligtas ni Kuvira, kapitan ng Zaufo Guard. Doon, ibinunyag ni Kai na ang mga airbending master ay nasa mas malalayong kuweba, na binabantayan ng iba pang mga miyembro ng Red Lotus. Samantala, sa mga kuweba, naghanda si Zahir at ang kanyang mga cohort ng plano na lasunin si Korra. Sa mga Air Nomad Caves malapit sa Northern Air Temple, binalak ni Zahir at ang kanyang grupo na patayin si Korra upang sirain ang Avatar Cycle. Ipinapaliwanag ni Zahir na sa pamamagitan ng paglalason sa kanya, ang kanyang katawan ay papasok sa Avatar State, kung saan susubukan nilang tapusin siya ng isang beses at para sa lahat. Samantala, si Jinora, sa kanyang espiritual na anyo, ay pinanood ang plano na nagbubukas ng may pagdurusa. Pagbalik sa silid kung saan nakakulong ang mga airbending master, tiniyak ni Jinora sa kanila na makakahanap sila ng paraan upang palayain ang kanilang sarili. Samantala, sina Bumi at Kya, na malubhang nasugatan, ay maaaring hindi na magtagal. Si Korra ay nalusan sa kanyang selda, na nagiging sanhi ng kanyang pagpasok at paglabas sa Avatar State ng hindi regular. Sinundan ng Avatar team si Kai at Lefty upang hanapin ang mga nawawalang airbending master at si Korra. Pinangunahan sila ni Kai sa mga kuweba na pinalamutian ng mga estatwa ng mga nomad monk. Nangako si Suyin na hahanapin ang mga airbending master bago sumali sa paghahanap. Habang kumakalat ang lason sa kanyang katawan, nagkaroon si Korra ng mga pangitain ng mga nakaraang kaaway, bawat isa ay naghihimok sa kanya na sumuko sa lason. Sa silid kung saan banihag ang mga airbending master, sina Ikki at Milo ay nagsimulang humingi ng tubig, na humantong sa isang palitan sa mga bantay. Namagitan si Jinora sa isang bug zone ng hangin, na nagpapahintulot kay Milo na ipasa ang mga susi kay Opal. Sa sandaling malaya, tinalo ng rescue group ang mga gwardya ng Red Lotus. Nagmadali si Suyin na yakapin si Opal, habang muling nagsama sina Bolin at Mako sa kanya. Ibinunyag ni Jinora na alam niya kung nasaan si Korra, at pinangunahan ni Tonrak ang paraan upang hanapin siya sa tulong ni Bolin at Mako. Samantala, sumuko si Korra sa lason at pumasok sa Avatar State. Inutusan ni Zahir ang kanyang pagkawasak ngunit minamaliit ang kanyang kapangyarihan. Nilabanan ni Korra ang mga miyembro ng Red Lotus, gamit ang kanyang mga elemental na kakayahan upang kumawala sa kanyang mga kadena at harapin sila. Samantala, nagmadali si Tonrak sa kuweba upang tulungan ang kanyang anak, habang sina Bolin at Mako ay nakipaglaban kina Gazan at Minghua. Hinabol ni Korra si Zahir at nakipaglaban sa kanya gamit ang Earthbending, habang muling nagsama si Tenzin sa kanyang pamilya at pagkatapos ay hinimok sila na tulungan si Korra. Sumali si Tonrak sa laban habang ipinagpatuloy ni Korra ang pakikipaglaban kay Zahir sa gitna ng malapit na stone towers. Sa loob ng mga kuweba, sina Mako at Minghua ay nakipagpalitan ng matinding palitan ng mga pag-atake ng firebending. Hinarap din ni Bolin at Gazan ang isa't isa, kung saan kinwestiyon ni Bolin ang ngisi ni Gazan. Pinuri ni Gazan ang mga kasanayan sa love bending ni Bolin at hinamon siyang gamitin ang mga ito sa kanilang buong potensyal. Samantala,
ipinagpatuloy ni Zaire at Korra ang kanilang labanan sa labas ng mga kuweba, kung saan iniiwasan ni Zaire ang mga pag-atake ni Korra sa hangin. Nagawa ni Korra na mapatama si Zaire bago maapektuhan ng lason at mahulog sa lupa. Iminungkahi ni Kai na gamitin si Lefty laban kay Zaire, ngunit tinanggihan ito ni Lin dahil sa kapangyarihan ni Zaire. Ipinaliwanag ni Tenzin na na-unlock ni Zaire ang isang sinaunang kakayahan sa airbending na hango sa Jinora. Ang mga airbending master ay lumikha ng isang buhawi upang harapin si Zaire. Sina Minghua at Mako ay nagtungo ng mas malalim sa mga kuweba, kung saan nawalan ng kapangyarihan si Minghua habang lumiliit ang kanyang mga water tendril. Matapos ang isang matinding labanan, nakuryente ni Mako si Minghua, na nag-iwan sa kanya na immobilize. Sa ibang lugar sa mga kuweba, nagsimulang nalampasan ni Gozen si Bolin, ngunit sumali si Mako sa laban. Sama-sama, nagawang mapa-atras ni na Bolin at Mako si Gozen. Dahil ayaw sumuko, ginawa ni Gozen ang mga dingding ng kuweba na lava. Ang nagresultang pagguho ay pumatay kay Gozen, habang sina Bolin at Mako ay bahagyang nakatakas. Nilabanan ni Korra si Zaire habang ang kanyang katawan ay humihina mula sa lason. Sinakal siya ni Zaire ngunit hinayla palayo ng buhawi na nilikha ng mga airbending master. Ginamit ni Korra ang kanyang mga platinum chain upang ibagsak si Zaire, na gumuho kasama siya. Napagtanto ni Suyin at Korra na ang lason ay metal at nagawang alisin ito sa katawan ni Korra, na nagbabalik sa kanya sa malay. Matapos ang pagkatalo ni Zaire, nagtipon ang grupo upang ipagdiwang ang mastery ni Jinora sa airbending. Gayunpaman, si Korra ay naiwang baldado at nasa isang estado ng depresyon dahil sa lason at sa kanyang labanan. Hinimok siya ni Asami na subukang mag-enjoy sa pagdiriwang para sa kapakanan ni Jinora at sinamahan siya sa seremonya sa Air Temple Island. Si Korra ay malugod na sinalubong ni Lord Zuko, ng kanyang pamilya, at ng iba pang mga pinuno. Sa kabila ng mga salita ng suporta, sina Reiko at Zuko ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa lumalaking anarchy at ang pangangailangan para sa Avatar na protektahan ang mundo. Habang nagsisimula ang seremonya, pinuri ni Tenzin ang pag-asa ni Jinora at ang sakripisyo ni Korra. Inanunsyo niya na ang Air Nation ay babawiin ang mga nomadic roots nito at maglalakbay bilang mga embahador ng kapayapaan. Si Jinora ay pinahiran bilang isang airbending master, habang si Korra, na antig ngunit hindi nakikita ng iba, ay nagpatulo ng luha. Ang pagbubukas ng seremonya ng Central City Station ay nagmamarka ng isang milestone sa kolaborasyon sa pagitan ng United Republic of Nations at ng Earth Kingdom, na nagtatampok sa trabaho ni Asami Sato at Future Industries sa paggawa ng railway system na moderno. Gayunpaman, ang kaganapan ay naantala ng pagtatangka ni Prince Wu na makipag-flirt kay Asami, na subtly na tinanggihan siya. Si Mako, na naruroon sa eksena, ay sumali sa pag-uusap at ibinunyag na dapat talakayin ni Wu ang trono ng Earth Kingdom kay President Reiko. Samantala, ang pagdating ni Korra ay sabik na inaasahan. Sa ibang lugar, sa estado ng Yi, sina Kai at Opal ay namagitan upang pigilan ang mga bandido na umaatake sa isang nayon. Matapos ang isang maikling komprontasyon, nagawa nilang protektahan ang nayon, bagamat ang gobernador ay nag-aalala tungkol sa limitadong tulong na natanggap nila mula sa Air Nation. Samantala, sakay ng isang tren na tumatawid sa Earth Kingdom, binigyan ni Bolin ng briefing ang isang grupo ng mga kaalyado sa pagunlad ng kanilang layunin, na nakakuha ng suporta ng dalawa pang estado. Gayunpaman, ang kanilang paglalakbay ay naantala ng huminto ang tren dahil sa isang sagabal na dulot ng mga bandido. Si Kuvira, ang pinuno ng grupo, ay nagpasya na harapin ang mga bandido ng personal. Sa isang maikli ngunit mapagpasyang komprontasyon, ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa metal bending upang supilan ang mga attacker, na nag-aalok sa kanila ng pagkakataong sumali sa kanyang layunin bilang mga tapat na miyembro ng Earth Kingdom. Sa Republic City, sina Prince Wu at Mako ay naghanda na dumalo sa isang hapunan sa Air Temple Island. Habang nagpapakasasa si Wu sa isang spa treatment, nakatagpo siya ng isang madla sa labas ng hotel at, sa paniniwalang sila ay kanyang mga admirer, huminto upang makipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, napansin ni Mako ang kadudad ang presensya ng mga individual na nakasuot ng berde at, dahil sa takot sa isang pag-atake, mabilis siyang inalis sa eksena. Habang sila ay naging target ng mga pay na ibinato ng mga nagpoprotesta, si Wu, na naniniwalang siya ay malubhang nasugatan, ay nagpanik, ngunit pinakalma siya ni Mako sa pamamagitan ng pagbubunyag na siya ay tinamaan lamang ng isang strawberry pie. Sa Yi, nakatagpo ni Kai at Opal ang mga sundalo mula sa Earth Empire sa nayon, kabilang si Bolin.
Si Opal ay tense sa pagkakita sa kanyang kapatid, si Avatar Jr. At hinarap si Kuvira tungkol sa kanyang kasaysayan ng pananakop na nagkukubli bilang tulong. Ang tensyon ay tumaas ng ibunyag ni Kuvira na si Avatar Jr. ay kanyang fiancé, na ikinagulat ni Opal. Sinubukan ni Kuvira na pagaanan ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naantala ng humiling ang gobernador ng Yi ng isang pribadong audience sa kanya. Sa kanyang tren, sinubukan ni Kuvira na kumbansihin ang gobernador ng Yi na pumirma ng isang kasunduan na itinuturing niyang mapagbigay, na nag-aalok sa kanya ng proteksyon laban sa mga bandido at pinapayagan siyang manatili sa kanyang posisyon sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Gayunpaman, tumanggi ang gobernador at inakusahan siya na ang gusto lamang niya ay access sa mga mineral resources ng Yi. Dahil sa galit, sinabihan siya ni Kuvira dahil sa kanyang pagmamataas at inutusan ang kanyang mga tropa na sumakay sa tren nang utusan sila ng gobernador na umalis. Nakiusap si Opal kay Bolin na huwag iwan ang Yi, ngunit iginiit niya na hindi siya makakatulong kung gusto sila ng gobernador na umalis. Dahil sa pagkadismaya, lumayo si Opal sa kanya. Iniwan ni Kuvira ang unsigned contract kay Kai at ipinaliwanag na sila ay itatalaga sa border ng estado sa loob ng isang araw, handang bumalik kung maaari nilang kumbansihin ang gobernador. Habang nagkakarga sila ng mga supply kay Lefty, sina Opal at Kai ay inatake sa hangin ng mga bandido sa isang biplane. Sa panahon ng skirmish, nawala ng kontrol si Kai nang ang kanyang airsuit ay nasira ng isang espada, ngunit iniligtas siya ni Opal sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling wingsuit upang ligtas na i-glide sila patungo kay Lefty. Sa Yi, bumalik si Opal kasama ang kasunduan na nilagdaan ng gobernador at ni Kuvira, na nagpapahintulot sa kanilang hukbo na magbigay ng tulong sa nayon. Sa Air Temple Island, sabik na hinihintay ng pamilya ni Tenzin at ng kanilang mga bisita ang pagdating ni Korra. Samantala, natuklasan ni Mako na siya ay ililipat sa Ba Sing Se bilang bodyguard ni Prince Wu, sa kabila ng kanyang pagnanais na bumalik sa pagiging detective. Ang inaasahang pagdating ni Korra ay nagpapakilig sa lahat, ngunit inamin ni Tenzin na si Korra ay wala kasama nila, na nag-iiwan sa lahat na nagtataka tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa isang bodega, nakilahok si Korra sa isang cage fighting match, na nagpapakita ng isang mapaghamong saloobin. Sa kabila ng pagkatalo, pagkatapos ng laban tinanggal niya ang mga wrist strap at naglakad palayo, na nag-iwan sa kanyang pagkakakilanlan bilang avatar at nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kanyang kinaroroonan at legacy. Dahil bagbog at nakasuot ng Earth Kingdom attire, si Korra ay nakita sa harap ng isang sirang salamin habang nilulunasan niya ang isang sugat sa kanyang siko gamit ang waterbending. Gayunpaman, ang mga hindi pasyenteng katok ay nag-abala sa kanyang konsentrasyon at isang lalaki ang pumasok sa silid. Sa kalye, bahagyang naiwasan ni Korra na mabangga ng isang sodomobile at nagkubli sa isang eskinita kung saan nagkaroon siya ng pangitain ng avatar state na nakikipaglaban kay Zaire. Sa kabila ng kanyang pagtatangkang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang firebending, napagtanto niya na siya ay nag-iisa habang siya ay umurong. Naalala ni Korra ang pamamaalam mula sa kanyang mga kaibigan sa Air Temple Island, kung saan inalok ni Bolin na maging kanyang penpal at inalok ni Asami na samahan siya, ngunit mas gusto niyang mag-isa upang makarecover. Sa Southern Water Tribe, nagdurusa siya mula sa mga bangungot at hinimok siya ng kanyang ina na humingi ng tulong kay Katara. Sa panahon ng proseso ng pagpapagaling, nahirapan si Korra na gumalaw at naging frustrated habang naaalala niya ang kanyang labanan kay Zaire. Sa coronation ng bagong Earth King sa Republic City, si Kuvira, ang itinalagang interim na pinuno ng Earth Kingdom, ay nagpakita ng kanyang sarili kasama ang lahat. Bagamat nangako siyang magbibitiw kapag kinuha ni Prince Wu ang kanyang papel bilang hari ng Earth, ang kanyang presensya ay unti-unting nagsimulang liliman ng sakay Wu habang ang mga tao ng Earth Kingdom ay nagpapakita ng higit na suporta sa kanya kaysa sa prinsipe. Sa seremonya, si Wu ay nakatanggap ng lukewarm na tugon mula sa madla ng koronahan bilang bagong Earth King, habang si Kuvira ay nakatanggap ng malakas na suporta. Matapos makatanggap ng papuri mula kay Prince Wu, kinuha ni Kuvira ang floor at, sa halip na isang gratitude speech, nagsimulang ipahayag ang kanyang sariling mga mithiin ng kapangyarihan at dominasyon, na nag-anunsyo na ang Earth Kingdom ay magiging isang empire at tumatangging kilalanin si Wu bilang tunay na Earth King. Higit pa rito, binyantaan niya ang mga pinuno ng mundo ng mga repercussions kung susubukan nilang tutulan siya. Sa kabilang banda, bumalik si Toph at handang tulungan si Korra, sa kabila ng kanyang magaspang at tapat na saloobin. Naniniwala si Toph na kailangan ni Korra ng mas may sensinang pagsasanay upang malampasan ang kanyang mga paghihirap. Samantala, sa Republic City,
ang mga kahihinatnan ng pag-angat ni Kuvira ay naging maliwanag sa kanyang mga tagasunod na nagpapahayag ng pasasalamat at suporta sa kanya, habang kinamumuhian si Wu. Sinubukan ni Mako na ipaintindi kay Wu na ang tunay na pamumuno ay hindi kinikita ng mga titulo kundi ng mga aksyon, ngunit si Kuvira ay tila nakakakuha ng lupa sa kanyang mga taktika. Hindi sumang-ayon sina Bolin at Mako sa diskarte ni Kuvira, habang sinubukan ni Suyin Biefong na pangatwiranan kay Kuvira ang tungkol sa kanyang mga plano, ngunit ang huli ay tila determinadong sumulong sa kanyang mga ambisyon, kahit na nagbabantang kontrolin ang Zaufo. Samantala, sa marsh, ibinunyag ni Toph kay Korra na mayroon pa rin siyang mga bakas ng metal poison sa kanyang katawan. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Toph na alisin ito, si Korra ay tila nakikipagbuno sa kanyang sariling recovery, na humahantong kay Toph na maniwala na siya ay nananabutahe sa kanyang sarili upang maiwasan na lubos na yakapin ang kanyang papel bilang avatar. Sa Air Temple Island, sina Jinora, Ikki, at Milo ay naghanda na hanapin si Korra. Si Pema at Tenzin ay nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan, ngunit ang mga bata ay iginiit na maglakbay ng mag-isa. Samantala, nakikipagbuno si Korra sa kanyang mga panloob na demonyo sa marsh sa ilalim ng gabay ni Toph. Ang mga batang airbender ay naghiwalay, at si Ikki ay binihag ng mga sundalo ni Kuvira, na nagbubunyag na hindi nila nakita si Korra sa Earth Kingdom. Iniligtas siya ni Jinora at Milo at ipinagpatuloy ang kanilang quest. Sa ilalim ng gabay ni Toph, napagtanto ni Korra na dapat niyang malampasan ang kanyang mga takot at makipag-ugnayan muli sa mundo. Sa marsh, ang mga bata ay iginuhit patungo sa sentral na puno, kung saan nagawang makipag-ugnayan ni Korra sa kanila sa espiritual na paraan. Sila ay muling nagsama, at kinuha ni Korra ang nakakalason na metal mula sa kanyang katawan, na binawi ang avatar state. Ang grupo ay nagsimula sa Pepper, patungo sa pagbabalik, na nag-iwan kay Toph sa kapayapaan. Ang hukbo ni Kuvira ay naghanda na atakehin ang Zaufo, na nag-deploy ng isang kahanga-hangang pormasayon ng mga airship, mecha tank, at mga regular na tangke. Isang bantay mula sa Metal Clan ang nagbabala kay Suyin, na isinaalang-alang ang paghingi ng tulong kay President Reiko, ngunit iminungkahi ni Batar na ang Zaufo ay masyadong nakalantad upang makatanggap ng panlabas na tulong. Samantala, sa tren ni Kuvira, si Batar Jr. ay nasa sabik tungkol sa pag-iisa sa Earth Empire. Kinikilala ni Kuvira na ang pananakop sa Zaufo ay magiging isang mapanghamong gawain dahil sa palagiang pagbabantay nito, kaya humahanap siya ng diplomatikong solusyon at nakikita si Bolin bilang isang mahalagang manlalaro sa proseso. Sa ibang lugar sa Earth Kingdom, ginagabayan ni Jinora si Pepper patungo sa Zaufo, bagamat kinukwestiyon niya ang desisyon ni Korra na pumunta roon sa halip na sundin ang mga direksyon ni Tenzin na pumunta sa Republic City. Ipinangangatwiran ni Korra na ang kanyang presensya sa Zaufo ay kinakailangan upang ipakita na siya ay kumikilos laban kay Kuvira at naghahanap ng mapayapang resolusyon. Sa kadiliman ng gabi, sinubukan ni Suyin na hulihin si Kuvira, ngunit ang kanyang estratehiya ay nabigo ng siya at ang kanyang kambal na anak ay binihag sa halip. Dahil determinadong ilantad ang mga aksyon ni Suyin, ipinatawag ni Kuvira ang mga pinuno ng Zaufo at hinimok silang sumuko. Sa isang desperadong pagtatangka na pigilan ang nalalapit na pagsalakay sa Metal City, sina Korra, Jinora, at Opal ay hinarap si Kuvira at ang kanyang imposibleng hukbo. Isang maikli ngunit matinding komprontasyon ang sumunod sa pagitan ni Kuvira at Korra, na humantong sa Avatar sa masakit na napagtanto na ang direktang labanan ang tanging opsyon. Dahil tiwala sa kanyang superioridad, iminungkahi ni Kuvira ang isang one-on-one duel, na sinasamantala ang kanyang kalamangan hanggang sa pinakawalan ni Korra ang kanyang avatar state. Gayunpaman, ang labis na presensya ng avatar ay nag-iwan kay Korra na paralyzed, na nagpapahintulot kay Kuvira na samantalahin at talunin siya. Bago maibigay ni Kuvira ang huling dagok, namagitan sina Opal at Jinora ng matapang, na iniligtas si Korra at tumakas mula sa Zaufo. Samantala, sina Bolin at Varric ay napilitang ipagpatuloy ang kanilang trabaho sa pagbuo ng mga espiritual na enerhiya-based na armas. Gayunpaman, ng palihim, ginawa ni Varric ang isa sa mga aparato bilang isang bomba, winasak ang kanilang pananaliksik at pinadali ang kanilang pagtakas. Sa kabila ng lahat, si Batar Jr., na malapit na nagbabantay sa proyekto, ay tiwala na kaya niya itong i-restart sa tulong ni Zuli. Ang pagbabalik ni Korra sa Air Temple ay sinalubong ng malaking kagalakan at excitement, lalo na mula sa mga airbending bata at sa kanyang kaibigan na si Bumi, na nagpahayag kung gaano sila kagalak na makita siya. Pinuri ni Tenzin ang kanyang mga anak at nagbiro tungkol kay Milo habang ibinabahagi ni Korra ang balita ng pagkabihag ng kanyang pamilya ni Kuvira.
Dahil sa pakiramdam ng guilt, inalo siya ni Tenzan, na pinaalalahanan siya na hindi siya inaasahang lumaban kay Kuvira ng mag-isa, at ipinahayag ng lahat ang kanilang kagalakan sa pagbabalik niya. Samantala, sina Bolin at Varric, na nawawalan ng pag-asa at pagod, ay naglakbay sa isang kagubatan. Si Varric ay nakaramdam ng hindi karapat-dapat matapos lumikha ng spirit energy weapon, ngunit ginanyak siya ni Bolin, na pinaalalahanan siya na sila ay nalinlang ni Kuvira at may responsibilidad na balaan ang mga tao tungkol sa banta. Dahil sa inspirasyon, nangako si Varric na bumalik sa Republic City upang alertuhan ang mga mamamayan, ngunit nahulog sila sa isang explosive trap at naging ensnared sa isang net. Sa Republic City, ginulat ni Korra si Asami sa isang restaurant matapos ang 3 taon, at sila ay nagbahagi ng isang emosyonal na yakap. Ang kanyang muling pagsasama kay Mako ay naantala ni Prince Wo, na ang ugali ay nagdulot ng pag-aalala. Ang tensyon ay tumaas habang tinalakay ni Asami ang kanyang relasyon sa kanyang ama at kinwestiyon ni Korra ang kanyang desisyon na patawarin siya. Nag-aalala si Mako tungkol sa pagkawala ni Wo at hinanap siya, natuklasan siyang nagtatago sa banyo at inaatake. Sa Earth Empire, sina Bolin at Varric ay natagpuan ng isang grupo ng mga nakatakas na bilanggo na pinamunuan ni Ana. Nakiusap si Varric para sa kanilang kalayaan, ngunit sila ay inatake at pinaghiwalay. Sinubukan ni Bolin na kumbansihin ang mga fugitive na sila ay hindi na nakahanay kay Kuvira at kailangan ang kanilang tulong upang makatakas. Sina Mako, Korra, at Asami ay hinabol ang banyo attendant na kumuha kay Wo. Matapos ang isang high-speed chase, nagawa nilang pigilan ang van at hulihin ang attendant, na nagbunyag na si Wo ay dinadala kay Kuvira. Sa tulong ng pulisya, nagpasya silang dalhin si Wo sa istasyon ng tren. Ginamit ni Korra ang kanyang metal bending ability upang linisin ang isang landas sa pamamagitan ng spirit vines at mahanap ang enerhiya ni Wo. Sa Earth Empire, pinrotektahan ni Bolin ang mga fugitive mula sa mga bantay gamit ang kanyang kontrol sa lava. Sa Central City Station, nahanap ni Korra at ng kanyang koponan si Wo na nagtatago sa isang tren at inatake ng mga ahente ni Kuvira. Nagawa nilang makatakas mula sa tren ng walang pinsala at nagpasya na itago si Wo sa mansyon ni Asami upang panatilihin siyang ligtas. Samantala, tinanggap ng grupo ni Bolin at Varric ang tulong ng mga fugitive upang maabot ang Republic City sa pamamagitan ng bangka. Sa ibang lugar, natuklasan ni Batar Jr. ang mas malakas na spirit vine sa Foggy Swamp at ibinahagi ang impormasyong ito kay Kuvira, na nag-utos ng kanilang ani. Sa Suttles Estate, tinuturuan ni Mako si Wo kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa kanyang mga kaaway, ngunit si Wo ay napaka-sensitive at nahulog nang atakihin siya ni Mako. Pumasok si Yin sa silid kasama si To at nagmadali sa prinsipe, na nasa sahig, sumisigaw kay Mako dahil sa pananakit sa kanya. Sinabi ni Mako sa kanya na siya ay mahina, ngunit ipinaliwanag ni Wo na hindi siya pinalaki sa kagubatan ng isang grupo ng mga opisyal na tulad niya. Napagtanto ni Mako na walang alam si Wo tungkol sa kanya dahil hindi siya kailanman nagtanong, ngunit sinimulan ni Wo na atakihin siya ng mga tanong na parang may espesyal na babae sa kanyang buhay, kung saan tumugon si Mako na wala na mula nang maghiwalay sila ni Korra, na ikinagulat ni Wo, na pagkatapos ay gustong malaman ang lahat tungkol sa kasaysayan sa pagitan ng dalawa. Sa Air Temple Island, dumating si Asami upang makita si Korra, na nagsabi sa kanya tungkol sa pagsuko sa pagiging avatar. Kinilala ni Asami ang mabuting nagawa ni Korra bilang avatar, ngunit isinalaysay ni Korra ang kanyang pagdurusa, amon na hinuberan siya ng kanyang bendang, yunalak na nagputol ng kanyang koneksyon sa kanyang mga nakaraang buhay, at Zahir na muntik na siyang patayin. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Asami ng positibong aksyon na nagawa niya, tulad ng pag-iwan sa mga spirit portal na bukas, na humantong sa muling pagsilang ng mga airbender. Gayunpaman, iginiit ni Korra na si Zahir ay naging airbender din at pinatay ang Earth Queen Houting, na humantong sa pag-angat ni Kuvira sa kapangyarihan. Pumasok si Tenzan at tiniyak kay Korra na sa kabila ng kanyang nakaraan, siya ay nagmature kapwa bilang isang tao at bilang avatar, na lumipat mula sa pagiging makasarili patungo sa pag-aalala para sa iba, na pinatunayan ng pagiging saksi sa mga bagong airbender. Pinangunahan ni Ro ang isang grupo ng mga turista sa pamamagitan ng spirit jungles ng Republic City, ngunit sila ay binihag ng mga halaman. Si Jin Ora, na nakaramdam ng pagbabago sa enerhiya, ay nagsimulang subukang tulungan sila kasama sina Korra at Opal. Bagamat nabigo silang mahanap sila, natuklasan ni Korra na si Kuvira ay nag-aani ng mga baging mula sa Foggy Swamp. Siya at si Opal ay umalis upang ipaalam kay President Reiko ang tungkol sa sitwasyon habang ipinagpatuloy ni Jin Ora ang paghahanap sa mga nabihag. Sa Town Hall,
Tinalakay ng mga pinuno ng mundo kung ano ang maaaring pinakamahusay na kurso ng aksyon laban kay Kuvira, ngunit ang kanilang pagpupulong ay naantala, una nina Korra at Opal, at kalaunan nina Bolin at Varric. Sama-sama, binigyan nila ang mga pinuno ng impormasyon tungkol sa mga plano ni Kuvira, at napagpasyahan na kailangan nilang patibayin ang mga border ng United Republic. Habang nagtitipon ang Avatar team, binalak nina Opal at Lin na iwanan ang lungsod upang iligtas ang kanilang pamilya sa Zaofu ng mag-isa. Samantala, ipinaalam ni Jinora kay Korra na siya ay binihag ng mga espiritual na baging. Upang iligtas siya, sina Korra at Mako ay nakipagsapalaran sa Spirit Wilds ngunit nahanap ang kanilang landas patungo sa Spirit World na hinarangan ni Zaire. Nagpa siya si Korra na harapin siya dahil ang pag-agaw ng kapangyarihan ni Kuvira ay hindi ang ninanais niya para sa mundo. Tinulungan ng Airbending Master si Korra sa paglampas sa kung ano ang nagpabagsak sa kanya at ginabayan siya patungo sa Spirit World. Doon, nagawa niyang makipag-ugnayan muli kay Rava at iligtas ang mga kaluluwa ni Jinora, Ryu, at ang mga binihag na turista. Sa kanilang bahagi, sina Asami at Varric ay pinagtatrabaho ni President Reiko upang makahanap ng depensa na kayang protektahan sila mula sa super weapon ni Kuvira, habang sinubukan ni Bolin na makipagkasundo kay Opal. Kalaunan ay sumali siya sa lihim na misyon na mayroon sina Lin at Opal, na kinasasangkutan ng pagliligtas kay Suyin at sa kanyang pamilya rin. Sa tuktok ng mga bundok na tinatanaw ang lungsod ng Zaofu, malambot na lumapag si Juicy, na nagpapahintulot sa kanyang 3 pasahero na bumaba. Si Bolin, na puno ng excitement, ay nagpahayag ng kanyang determinasyon na iligtas ang mga BFong mula sa mga kuko ni Kuvira at muling makuha ang pag-ibig at tiwala ni Opal, nangakong itatama ang mga pagkakamali na Samira sa kanilang relasyon. Habang naglalakad silang magkasama, brusquely na itinulak ni Lin si Bolin palayo, pagod sa kanyang mga pangako ng pag-ibig. Sa panahon ng paglalakbay, pagdating sa dulo ng burol, tumingin sila pababa patungo sa Zaofu, kung saan winawasak ni Kuvira ang mga dome. Sa pamamagitan ng spyglass, napansin ni Lin ang presensya ng maraming tropa sa ibaba, at dahil walang ibang opsyon, nagpasya na ang kanilang pinakamahusay na estratehiya ay pumasok sa lungsod para sa mas malinaw na pagtingin sa sitwasyon. Bigla, lumitaw si Toph sa likod nila, na nag-anunsyo na hindi nila mahahanap ang mga bilanggo doon dahil sila ay inilipat na. Sina Lin at Toph ay nagpalitan ng maikling pagbati, na tumutukoy sa isa't isa bilang chief. Nagmadali si Opal na yakapin si Toph, na naaalala ang huling pagkakataon na sila ay nagkita nang ang Opal ay bahagyang umabot sa balakang ni Toph. Si Bolin ay nasa sabik na tumatalon-talon nang mapagtanto kung sino si Toph. Dahil sa aliw sa kanyang reaksyon, sarcastically na tinanong ni Toph si Bolin kung kailangan niyang gumamit ng banyo, na nagpapatawa kay Opal. Si Lin, na naiinip, ay tinanong si Toph kung paano niya nalaman ang tungkol sa sitwasyon ni Suyin, kung saan casual na tumugon si Toph na pinapanood niya sila mula sa swamp. Ipinakilala naman ni Opal si Toph kay Juicy, ang kanyang flying bison. Samantala, sa Republic City, ipinakita ni Varric at Asami ang kanilang pinakabagong imbensyon kay President Reiko, isang flying mecha suit. Si Reiko, na hindi na antig, ay kinwestiyon ang pinagmumulan ng espiritual na enerhiya ng suit. Ipinaliwanag ni Varric na ang paggamit ng spirit vines bilang pinagmumulan ng enerhiya ay masyadong mapanganib. Dahil sa inis, inutusan ni Reiko sina Asami at Varric na bumuo ng mga espiritual na armas upang labanan si Kuvira. Namagitan si Korra upang magulat na ang pag-aani ng mga espiritual na baging ay humantong sa pagbihag sa mga mamamayan. Iminungkahi niya ang paghingi ng tulong mula sa mga espirito upang protektahan ang lungsod, isang ideya na sinang-ayunan ni Reiko. Iminungkahi ni Wu na ay evacuate ang lungsod bago ang isang posibleng pag-atake ni Kuvira, at sumang-ayon si Reiko, na nag-atas kay Wu na makipag-ugnayan sa pulisya. Sa kampo ni Kuvira, inutusan ni Batar Jr. si Zuli na i-activate ang spiritual energy cannon, ngunit may naganap na mali, at sumigaw si Zuli para lumayo ang lahat. Si Batar Jr. ay humakbang upang pigilan ang canyon, natuklasan ang isang problema sa flooring na nagdulot ng overload. Dahil sa galit, inutusan niya na ayusin ang lahat bago ang pagdating ni Kuvira sa susunod na araw. Sa isang tension-filled na linggo na humahantong sa inanunsyong pagsalakay, si Kuvira ay dumating sa Republic City na may kahangahangang arsenal. Habang naghahanda si Kuvira na umatake, isang mahalagang pagpupulong ang naganap sa isang bodega kung saan si Varric ay bumubuo ng isang hukbo ng mga flying mecha suit na tinatawag na hummingbirds.
Sa tensyong sandaling ito, nakatagpo ni Zuli si Varric at ibinunyag ang kanyang tunay na intensyon na sumali kay Kuvira upang sabotahe ang kanyang mga plano mula sa loob. Ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman para kay Varric at ang kanyang katapatan sa kanya, ngunit ang kanyang mga salita ay nahulog sa binging tainga habang malamig siyang tinanggihan ni Varric at ginamit siya para sa kanyang sariling mga layunin. Dahil sa pagkabigo at nasaktan, humiling si Zuli ng respeto at lumabas sa bodega, na nag-iiwan kay Varric na bewildered at si Bolin na hindi makapaniwala. Nang gabing iyon, isang mechanical colossus ang nagwawasak sa lahat sa landas nito. Ipinakita ni Kuvira ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapaputok sa mga battleship ni General Iroh at sa mga Sentinel outpost, na nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak. Samantala, nag-mobilize ang Avatar team upang maghanda para sa digmaan. Ang mga airbender ay nagpatrol sa lungsod habang sina Prince Wu, Mako, at Lin ay nag-oversight sa evacuation ng Republic City. Ipinakita ni Wu ang nakakagulat na pamumuno sa pamamagitan ng pagpapanatag sa mga mamamayan tungkol sa pangangailangan na umalis sa lungsod upang iligtas ang kanilang mga buhay. Dahil sa mapanirang kapangyarihan ni Kuvira, isinaalang-alang ni President Reiko ang pagsuko bilang tanging opsyon upang iligtas ang lungsod. Gayunpaman, napagtanto ni Korra at ng kanyang koponan na ang susi sa pagpigil sa dambuhalang robot ay nakasalalay sa paghahanap ng kahinaan nito. Nagpasya silang hulihin si Batar Jr., na nakakaalam ng robot sa loob at labas. Sa isang mapanganib na undercover mission, nagawang kidnapin ni Korra at ng kanyang koponan si Batar Jr. para sa interogasyon. Gayunpaman, napatunayan ni Batar Jr. na mapaghamon at tapat kay Kuvira, kahit na sinubukan siyang kumbensihin ni Korra ng kanyang pagkakamali. Noon lang nang bantaan ni Korra na hayaan si Kuvira na makita siya muli na si Batar Jr. ay nagsimulang sumuko. Samantala, sa binalak na lokasyon ng pagsuko, ang kawalan ni Batar Jr. ay nag-iwan kay President Reiko na bewildered. Ang isang radio transmission ay nagbunyag na siya ay kasama ng Avatar at humihiling kay Kuvira na pigilan ang pag-atake. Sa sandali ng intimacy sa pagitan ni Kuvira at Batar Jr., nakiusap siya sa kanya na pigilan ang labanan, na ipinapahayag ang kanyang pag-ibig sa kanya, ngunit bago pa sila makapagpalitan ng higit pang mga salita, pinaputok ng dambuhalang robot ang kanyang armas patungo sa lokasyon ng signal ng radyo ni Batar Jr., na nag-iiwan ng kabuoang pagkawasak sa kanyang daan. Ang Avatar team ay bahagyang nakatakas mula sa ngayon ay nawasak na Future Industries Factory at bumuo ng plano upang pabagsakin ang giant mecha suit ni Kuvira. Sinubukan ng mga bender na pabagalin ang Juggernaut ngunit hindi nagawang malampasan ang napakalaking kapangyarihan nito. Sinubukan ni Varric na gumamit ng electromagnetic pulse upang i-deactivate ang Colossus ngunit nabigo, nagawang mag-deploy lamang ng isang batalyon ng mas maliliit na mecha suit. Pansamantalang pinalaya ni Lin si Hiroshi mula sa bilangguan upang tulungan sina Asami, Varric, at Zuli sa pagdidisenyo ng Hummingbird suits para sa labanan. Sa panahon na ito, nagawang makipagkasundo nina Hiroshi at Asami sa kanilang relasyong ama-anak, at matagumpay na nag-propose si Varric kay Zuli. Ibinunyag ni Batar Jr. ang isang paraan upang i-deactivate ang Giant Platinum Colossus, at ang koponan ay bumuo ng plano na i-infiltrate ito sa paggamit ng isang plasma zone na rig sa Hummingbird suit. Matagumpay na nagputol si Hiroshi ng isang butas sa Colossus ni Kuvira, na nagpapahintulot kina Korra, Mako, Bolin, Lin, at Suyin na pumasok. Gayunpaman, siya ay namatay sa proseso. Sa loob ng Colossus, hinati ng koponan ang kanilang sarili upang harapin si Kuvira at pigilan ang kanyang mapanirang plano. Si Korra ay nagtungo sa cockpit upang direktang harapin si Kuvira, habang sina Mako at Bolin ay naghangad na i-deactivate ang pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan. Samantala, sinimulan ni Lin at Suyin na sabotahe ang loob ng Colossus ng may pagsisikap at kasanayan. Nagawang i-deactivate ni Suyin at Lin ang espiritual na canyon, ngunit sa huling gawa ng desperasyon, winasak ni Kuvira ang braso ng mecha, na itinapon sila sa kalye habang ang canyon ay gumuho sa lupa. Samantala, sa cockpit, nakipaglaban sina Korra at Kuvira sa isang mabangis na labanan, at sinubukan ni Mako at Bolin na i-deactivate ang pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay tila walang saysay. Dahil naubusan na ng oras, gumawa si Mako ng isang mapanganib na desisyon na ay overheat ang mga espiritual na baging, umaasang mapigilan ang robot. Gayunpaman, ang plano ay muntik nang magkakahalaga ng kanilang buhay, ngunit nagawang ilabas ni Bolin si Mako sa tamang oras bago sumabog ang mga baging.
Habang sumusulong ang kaguluhan, sinubukan ni Korra na kumbansihin si Kuvira na sumuko ngunit ang matigas na pinuno ay tumanggi at tumakas patungo sa Spirit Wilds. Doon, sinubukan niyang gamitin ang espiritual na kanyan laban kay Korra, ngunit ang aparato ay nag-haywire. Sa isang gawa ng katapangan, humakbang si Korra sa pagitan ng beam ng kanyan at ni Kuvira, na sumisipsip sa epekto. Ang nagresultang pagsabog ay lumikha ng isang bagong spirit portal, na pinuno ang langit ng isang timpla ng espiritual na enerhiya. Habang hinahanap ng koponan si Korra sa gitna ng debris, siya ay nagising sa spirit world kasama si Kuvira. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagpakita si Korra ng habag kay Kuvira, na kinikilala ang kanyang mga motibasyon at ang kanyang pangangailangan para sa kontrol. Kalaunan, nagawa ni Korra na ilabas si Kuvira mula sa spirit world, kung saan siya ay sumuko kay Suyin. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang kapayapaan. Pinamunuan ni Bolin ang nakakatawang kasal ni Varric at Zuli, habang si Prince Wu ay gumawa ng isang nakakagulat na desisyon na bumaba sa trono at isulong ang demokrasya sa Earth Kingdom. Habang nagmumuni-muni si Korra sa kanyang papel bilang avatar, tiniyak sa kanya ni Mako ang kanyang walang pasubaling suporta. Kinilala ni Tenzan ang positibong epekto ni Korra sa mundo at pinaalalahanan siya na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa wakas, nahanap ni Korra at Asami ang aliw sa isa't isa habang naglalakad sila patungo sa bagong spirit portal. Nagpasya silang galugarin ang hinaharap ng magkasama, nang magkahawak kamay, puno ng pag-asa. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.